Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang Oras Philippine Standard Time, 7 minutos antes ang alas 12 Saudo. Welcome sa Bombohanay sa Udto. Kagkaroon sa aton nga mga headlines sa Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na dinapit nga bisita kag siya man ang mag-administer sa oath-taking ceremony sa mga nailiher nga mga opisyal sa probinsya sa nga Iloilo subong iyang hapon. Samtang may kantanan sa sininga na sambitan karon nga oath-taking ceremony ang way nakita nga pangalan ni Congresswoman Binky Topas sa program sa oath-taking ceremony. Talalo pang doon. Kompleto ang mga kongresista sa probinsya sa Iloilo halin sa 1st hasta sa 4th district. Araman gani si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, pero ang pangalan ni newly elected Congresswoman Binky Topas wala ya. Wala gin-invite ang mga Topas o kung gin-invite man pero gin-pakamayo nga hindi na magtambong. Pero may Topas gyapon sa sining program kay si board member Darla Topas ang maupod man kuno sa oath-taking ceremony karon. Pero talalo pandon niya nga wala ang pangalan sang kongresista sa 5th distrito sang probinsya sang Iloilo. Samtang diri sa syudad sang Iloilo, Mayor Raisa Treñas nagdeklarar sang open door policy kuno sa mayor sa office. Hindi kuno makasaho si Mayor Raisa Treñas nga may makita sa agwa sang iya sining opisina nga may tawo sining nagahulat. Isa lang ang ayo ni Mayor Raisa Treñas sining niya hatagi nyo lang ko sang tinion nga makapanyaga bisan 15 minutos lang sining panyaga. Samtang dito man karon sa may probinsya sang Antique, ang bago man nga magapungko sining gobernador sang probinsya sang Antique, si Governor Paulo Javier, ang nagapanumpa naman sining aga. Upod man sila to ni Antique Representative Congressman A.A. Ligarda, kag ang nagpanguna man dito sa ila sining oath-taking amo si Senator Loren Ligarda. Sa dugang pagkaroon ng mga balita diri sa aton nga pagapangalagad, lalaki nga namilasyon lang kuno sa Tigbawan, pulihan kastigo. Patay na sang nasapuan. Samtang pamilya Tabanda, hustisya sa gyapon ang singgitan sa lubong sang ila sini pinalangga nga si Candy Tabanda nga ginahimuslan kag ginapatay sa sulod mismo sang hulot sang ila sining balay sa barangay Ingay Tubungan. Ang ining bangkay ni Candy Tabanda nga ginadulong kay nasa patsyo nag-agi kuno sa Tubungan Municipal Police Station kag sa may lock-up cell gid. Pantawon kuno ang ining mga nagakumpanyar pati ang ining funeral car nga nagakarga sang sining lawas ni Candy Tabanda. Napantawan man kuno sang sospitsado nga si Aljon Halbuna ang nagaako nga nagapatay sa kay Candy, pero waya nagatuad nga ginhimuslan niya sini ang biktima. Na subuan man kuno ang sospitsado nga na pantaw niya to o nalantaw niya to sa bintana sa iya sining silda ang nag-agi sining bangkay ni Candy Tabanda ang iya sining pamilya kag mga malapit sini sa ila nga nagpangumpanyar man. 3 minutos antes ang las 12 sa udto sa aton sining mga kabombo. Standby kamo kay ang detalye sining mga balita kag dugang pagkaron ang aton sining panubalikan diri sa aton sining pagapangalagad sa Bombohanay sa udto. Standby anay sa mga kabumuta sa mga daragko man sining mga balita sa Bombo
Network News magasunod na. Standby! Dumating na ang tagapagligtas ng palayan laban sa mga pesteng damo. Heto na ang Salvador Herbicide. Patay ang palaymaya, durog ang ubod-ubod sa one-kick action ng Salvador. Tapos ang mga pesteng damo sa palayan. Salvador Herbicide. Ang tagapagligtas sa mga pesteng damo mula sa Jardine Distribution. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw na Lunes, ika-30 sa buwan ng Hunyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, abangan humamaya Senator Panfilo Ping Lacson nagbabala sa mga kapwa Senator Judge laban sa basta na lamang pagpapadismiss sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Department of Justice itinangging may susunod na ipapaaresto ang International Criminal Court. Ang kagawaran tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan sa International Tribunal. Ang case build-up naman sa kaso nitong mga nawawalang sabungero umuusad na. Yaong mga mangisda naman sa Taal Lake, idinadaing ang pagkalugi kasunod dyan ng pagkakabunyag ng mga itinapong labi. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nanindigang hindi tatapyasan ng buying price ng palay. Sinigurong poprotektahan ang kapakanan ng mga magsasaka. Abangan sa ating provincial report mamaya, 18 taong gulang na binatilyo patay matapos barilin ng sarili sa loob ng isang simbahan sa may Naga City. 18 anyos rin doon ho sa may bahagi ng Capiz, sugatan matapos barilin ng ama ng kanyang nililigawan. At sa ating international news naman, Iranian officials minamaliit ang epekto ng Estados Unidos strike sa nuclear program nito. At sa ating sports balita, Duncan Robinson piniling pumasok sa free agency ngayong off-season at posibleng iiwanan na ang Miami Heat sa susunod na season. At live, nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagbabala si incoming Senator Panfilo Ping Lacson sa mga kapwa-senador laban sa posibleng pagpapadismiss sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ng batikang senador na ang pagkahain ng motion para i-dismiss ang kaso laban sa pangalawang Pangulo ay mali at hindi nararapat. Para kay Lacson, hindi maaring magmosyon ang isang senador na ipadismiss ang kaso dahil siya ay isang judge. Hindi pa niya nangyayari sa isang husgado
na magrekomenda mismo na ipadismiss ang kaso. Ang tungkulin anya ng Senado bilang isang impeachment court ay tinggin at magbigay ng desisyon sa naturang reklamo habang ang pagbibigay motion para i-dismiss ang kaso ay dapat manggaling lamang sa defense panel. Iginit pa ng batikang senador na magiging katawa-tawa ang impeachment court kung sakaling mangyari na habang dinidinig ang kaso ay bigla na lamang magmosyon ng isang senator judge at irekomendang i-dismiss ang kaso sabay palo ng kanyang gavel. Sa kasalukuyan, nakahanda na umano ang senador na pakinggan ang mga ipepresentang ebidensya mula sa panig ng prosecution at ng defense upang matukoy kung may pagkakasala o wala ang pangalawang pangulo. Muli ay giniit ng senador na ang pangangailangan na pakinggan ang ebidensyang ipepresenta ng prosecution sa impeachment court kaugnay sa mga binibintang sa pangalawang pangulo. Nanawagan din si Lacson sa mga senador na umakto bilang tunay na huwes. Dapat kumilos at magsalita mga ito na parang mga nasa korte. Paalala ng senador, hindi sila abogado ng alinmang panig. Trabaho nilang makinig at magpasya batay sa kanilang ebidensya. Binigyang diin ni Lacson na sa impeachment trial, kailangang timbangin kung sapat ang ebidensya batay sa preponderance o guilt beyond reasonable doubt. Sa kaugnay ding balita, giniit din na incoming Congressman Chel Jokno at Senator Ping Lacson na hindi maaring basta na lamang ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa pamagitan lamang ng simpleng majority vote alinsunod po sa saligang batas. Ayon kay Congressman Jokno, wala sa saligang batas ang simple majority vote para ibasura ang impeachment. Dagdag pa niya tungkulin ng mga senador bilang mga huwes na makinig sa ebidensya at magpasya lamang kapag kakompleto na ang maging paglilitis. Ang paghayag ay tugon sa sinabi nitong si Senate President Francis Escudero na maaaring bumuto ang mga senador para sa dismissal ng kaso bilang isang collegial body. Nilinaw naman nitong si Escudero na ang 2/3 vote na nakasaad sa saligang batas ay kailangan lamang kung magpapataw ng hatol, ngunit hindi tinukoy kung anong rule ang susundin sa posibleng dismissal. Sa iba pang balita mga kabombot, Star Nation na Department of Justice itinangging may susunod na ipapaaresto ang International Criminal Court. Ang kagawaran tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan sa International Tribunal. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Itinanggi ng Department of Justice na mayroon ng susunod na ipaparesto ang International Criminal Court kasunod ng pagkakatakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, wala pa raw iniuulat sa kanila ang naturang korte kung saan o kung sino ang maaaring iparesto ng International Tribunal. Ito'y buhat ng siya'y matanong patungkol sa kung sinong personalidad ang posibleng iparesto at dalhin sa The Hague, Netherlands kaugnay sa kasong kinakarap ng dating Pangulo. Ngunit pagtitiyak naman ng naturang kalihim na si Justice Secretary Remulla na kanilang ipagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court kung saan hindi raw hihinto ang koordinasyon ng Department of Justice at naturang korte sa mga posible pa nitong hilingin sa kanilang kagawaran. Kaya't kanyang iginit na kung mayroon mang kailangang gawin ay kanila itong isa sa katuparan sa kanilang pakikipagtulungan sa International Criminal Court. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging paliwanag ni Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. As far as the ICC is concerned, wala sila sinasabi, wala silang pasabi. But we just roll with the punches here. Kung anong kinakailangan gawin, gagawin natin. Justice Secretary Remulla na ang koordinasyon sa pagitan ng kagawaran at International Criminal Court ay bunga lamang ng kanilang pakikipagtulungan. Ani ay walang formal na dokumento o opisyal na papeles upang kanilang sundin o ipatupad sa pakikipag-ugnayan nila sa naturang International Tribunal. Kaya't kanya pang inihayag na hindi ito nangangahulugan na babalik na ang bansa sa pagiging miyembro nito sa Rome Statute ng International Criminal Court. Paliwanag kasi ng kasalukuyang kalihim na ang desisyon hinggil rito ay hindi na raw saklaw ng Department of Justice kung sakaling sasaling muli ang Pilipinas. Narito muli, pakinggan natin ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice.
That is another decision that we will have to make as a country. It does not mean that, but it just means that we recognize the international tribunal in charge of the case. Kasi doon nga natin dinala si Pangulong Duterte, former President Duterte. Yun lang yun. That's it. I have no personal opinion on that. It really will depend on the decision of the cabinet cluster in charge of this matter. Sa kasalukuyan, tanging si former President Rodrigo Roa Duterte pa lamang ang nakapit sa detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands, kung saan dito niya kinakarap ang mga aligasyon o kasong may kinalaman sa kanyang naging pamamalakad partikular sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Mula dito sa Department of Justice, lungsod ng Maynila, si Bombo. Yes, Bombo Genesis. May nababanggit pa ang Department of Justice kung nasaan ngayon itong mga testigo na kanilang tinutulungan, quote-unquote, or inaalagaan? Bombo Genesis, no, wala pang nababanggit itong Department of Justice, particular na si Justice Secretary Remulla, kung nasaan na nga ba itong mga witnesses. Kundi ang tanging siniguro niya sa ating pagtatanong sa naturang kalim ay kanilang sesiguraduhin at titiyakin na ligtas itong mga ICC witnesses na ipapadala pa lamang sa The Hague, Netherlands. Bombo Genesis. Pero ano to, nasa Pilipinas ba sila or nasa any ASEAN country? Yan yung patuloy nating tatanungin, Bombo Genesis, sapagkat itong si Justice Secretary Remulla ay ang tanging kinumpirma pa lamang ay yung bilang kung ilan yung ICC witnesses na tatayo o magtetestimonya sa naturang korte, kung saan sinabi niya sa atin mismo na 3 o hanggang 4 na testigo ang maghahain o magsusumite ng testimonya laban sa dating Pangulo ng Bansa na si former President Rodrigo Roa Duterte. Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Gran. Mula dito sa Department of Justice, lungsod ng Maynila, ako si Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita ho tayo, idinadaing na ng mga mangingisda sa Taal Lake ang umano'y labis na pagkalugi kasunod po yan ng pagkakabunyag sa umano'y labi nitong mga pinatay na sabungero na itinapon sa naturang lawa. Ayon kay Laurel Town Mayor o alkalde ho ng Laurel, si Mayor Lindon Bruce, biglang bumaba ang bilang o itong bentahan ng mga isda sa naturang lugar matapos na mabunyag ang isyu at nagpatuloy pa rin ang mababang bentahan hanggang sa kasalukuyan. Marami anya sa mga consumer ang may negatibong impresyon sa mga isdang nahuhuli sa naturang lawa at mas pinipiling hindi na bumili ng mga isdang nahuhuli rito. Nararamdaman na anya ng mga lokal na mangingisda ang epekto nito sa loob ng ilang araw mula noong pumutok ang naturang isyu. Sa kabila nito, patuloy na hinihikayat ng alkalde ang mga consumer na tangkilikin pa rin yung mga isda na nahuhuli lamang sa lugar dahil nanatiling malinis ang mga ito. Narinindigan din ang alkalde na kung tutuman na may mga itinapong mga katawan sa naturang lawa, 4 na taon na raw nakakalipas at ang mga naturang labi ay tiyak na matagal nang nabulok at hindi na magiging banta sa kalusugan. Matagal na panahon na anyang 2020 or 2021 kung kailan pinaniwala ang nangyari ang mga naturang insidente. Ang Taal Lake, mga kabombo, ang isa po sa mga pangunahing pinagkukuhanan ng mga isda tulad po ng tilapia at bangus kung saan isinusupply din ito sa mga lugar o mga bentahan dito po sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Calabarzon Region. Ang naturang lawa rin ang tanging nagsusupply ng sikat na isdang tawilis. Samantala, kaugnay din po niyan, nilinaw din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ligtas para sa human consumption ito hong isdang tawilis. Ito sa kabila pa rin itong mga alegasyon na tinapon ho sa Taal Lake, yung katawan ho nitong mga sabungero na dati nang napaulat na missing ilang taon na hong nakakalipas. Ang naturang lawa ang tangi pong nagsusupply ng isdang tawilis, isa pong uri ng isdang sardinas na nabubuhay sa tubig tabang at tanging dito lamang po sa Pilipinas ito matatagpuan. Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Information Officer Nazer Briguera, walang dapat ipangamba ang publiko dahil ang mga naturang isda ay hindi ho kumakain ng anumang karne ng hayop o maging sintabi ho sa mga kumakain katawan ho ng tao. Paliwanag ng opisyal na mga ito ay pawang maliliit na isda na kumakain lamang ng mga tinatawag na plankton, isa pong grupo ho ng mga organismo na kalimitang nadadala lamang sa agos ng tubig. Una na rin idinadaing ng mga mangingisda sa Taal Lake na bumaba nga ho itong bentahan ng isda mula pa noong pumutok ang naturang issue. Pero gate po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources official,
ligtas na kainin ng mga tawilis at hindi po ito nagiging banta sa kalusugan ng sinumang kakain. Ang case build-up naman para sa kaso ng mga nawawalang sabongero umuusad na ayon yan sa Philippine National Police. Ang pinuno naman ng pulisya, suportado ang mga ginagawang hakbang ng National Police Commission. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Iniguro ng Philippine National Police sa kasalukuyan ng umuusad ang case build-up para sa kaso ng 34 na mga nawawalang sabongero sa ilalim ng kanilang Internal Affairs Service. Sa isang pulong balitaan sa Campo Crame, tiniyak ni PNP Chief Police General Nicolas Torre Dosurid na katuwang nila ang National Police Commission sa pangunguna ni NAPOLCOM Commissioner, Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan sa isinasagawang case build-up ngayon ng kanilang Internal Affairs Service dahil sa mga disciplinary action sa maaaring ipatupad ng NAPOLCOM. Ani pa ni Torre, maliban sa pakikipag-ugnayan nila sa NAPOLCOM, ang PNP ay susunod rin sa proseso ng investigasyon ng Department of Justice dahil sila na mismo ang nangangasiwa sa proseso ng investigasyon sa naturang kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa kabila nito ay nakahanda naman anya ang kanilang hanay na ibigay ang mga detalye at impormasyon na maaaring kailanganin sa investigasyon at nakahanda rin anya sila na magbigay ng karagdagang manpower at suporta kung sakali mang hilingin at kailanganin ng mga katuwang na ahensya para sa mas mabilis sa pagresolba sa kaso. Kaugnay yan, pakinggan natin ang mga bahagi na pahayag ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. IAS and NAPOLCOM will be working together. Kasi naman ang IAS naman is part naman ng disciplinary machinery under the NAPOLCOM. May mga, sabi ko nga sa inyo earlier, we will defer to the direction of the DOJ. Kasi this is a very significant case that the DOJ had already taken over on the investigation together with the other agencies of the government. As part of for the PNP, we will provide them with whatever information or support or manpower that they will. Kasunod naman ito, Bombo Genesis at Bombo Jai, tiniyak din ng hepe na suportado niya ang mga hakbang na ginagawa ngayon ng NAPOLCOM. Bunsod sa naging mga pahayag ng isa sa mga akusado na si alias Totoy na mayroong hindi bababa sa 20 mga pulis ang sangkot sa kidnapping case ng mga sabongero. Matatandaan naman na nauna na dito ay naglabas na nga ng pahayag ng NAPOLCOM hinggil sa kaso at ito naman ay agad na sinigundahan ng Philippine National Police. Buo din anya ang kanilang magiging suporta sa kung ano man ang magiging direksyon na tatahakin ng NAPOLCOM sa investigasyon upang matiyak na magiging patas at magiging maayos ang paggulong ng investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kaugnay yan, pakinggan naman natin muli ang tinig ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. On the disciplinary side naman ng mga na-implicate na mga PNP natin, the NAPOLCOM had already issued a statement. We will defer to the statement of Attorney Ralph Calinisan and we will support kung ano man ang kanyang direksyon. Samantala, nag-iwan naman ang kanyang mensahe ang hepe sa mga pulis na hindi umano'y sangkot o may kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero simula pa noong taong 2021. Anya, titiyakin nila bilang organisasyon na lahat ng karapatang pantao ng mga sangkot ay mapoprotektahan at mabibigyan din ng karapatan sa tamang proseso. Kaugnay, pakinggan natin muli ang tinig ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. We will ensure that the rights of everyone is protected. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis, Bombo Jai, patuloy na isinasagawa ng NAPOLCOM katuwang ng iba pang mga ahensya ang kanilang motopropyo investigation at nag-iwan rin ng babala na wala silang kikilingan at agad natatanggalin sa serbisyo ang sinumang mapatunayang sangkot sa kaso. Yan muna mga updates mula dito sa Campo Crame. Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa Bombo Network News. Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Epektibo kaninang alas 12:01 ng tanghali mga kabombo. Opisyal na pong uupo ang mga nahalal sa 2025 midterm elections. Simula ito ng 3 taon na paninilbihan maliban sa 12 senador na uupo ng 6 na taon o hanggang sa 2028. Batay po sa datos ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, karamihan sa mga nahalal na lokal na pamahalaan ay dati na hong nakaupo sa pwesto o nag-iba lang ng posisyon sa kaparehong lungsod o dili kaya sa probinsya. Pero sa panahon nitong si Professor Solita Winnie Munsod, ang kaibahan lamang sa katatapos na eleksyon ay nagpakita ng lakas nitong mga kabataan sa pagboto, lalo na sa senatorial race. May kabuang 18 o 18,225 nitong mga opisyal na magsisimula ho ng kanilang mandato ngayong araw mula ho sa pagkasenador, pagkakongresista, gobernador, vice-gobernador at iba pa. Sa nasabing bilang,
12 bagong senador ang nahalal mula sa kabuang 24 na pwesto sa Senado. Nasa 317 o 317 naman ang mga bagong miyembro ng House of Representatives na binubuo ng mga sumusunod. Itong 254 o 254 na mga district representative at 63 na kinatawan ng party list organization. Samantala, inilikas naman ang mahigit 200 pamilya sa Navotas City dahil sa pagbaha dulot ng nasirang floodgates sa naturang lungsod. Batay sa report na nakuha ng Bombo Radio Philippines, binubuo ito ng kabuuang 1,081 ikatao na pansamantalang nanunuluyan ngayon sa Navotas Elementary School at sa Barangay Hall ng Barangay San Jose. Muling tumaas naman ang tubig sa mga komunidad matapos itong hindi mapigilan ng mga sandbar na pansamantala sanang kapalit na floodgate. Samantala, nilinaw ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan na operational na ang floodgate sa lugar, ngunit kailangan na nito ng full rehabilitation dahil sa kalumaan. Hindi anya pwedeng isara ng buo ang Malabon na Navotas floodgate dahil labis itong kinakailangan. Gayunpaman, kailangan ng magkaroon ng malawakang rehabilitasyon sa naturang floodgate upang hindi palaging nasisira at naaapektuhan ang mga komunidad sa direktang nakaharap sa dagat. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin itong binabantayan ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay din po ng balitang yan, mga kabombo, nahatiran din ng tulong yung mga residenteng nananatili sa evacuation center na una pong inilikas mula ho sa may Navotas City. Umabot ho kasi sa hanggang leeg yung pong baha sa ilang lugar ho matapos ang insidente, dahilan upang agad na ilikas ang mahigit o halos 200 pamilya. Pansamantala pong nanunuluyan sa mga evacuees sa Navotas Elementary School 1 at Barangay Hall kung saan sila ho ay tinutulungan ng lokal na pamahalaan. Nabahagi po ng pagkain, mga gamot at iba pang pangunahing pangangailangan ang mga opisyal. Kabilang po ang doxycycline laban ho sa leptospirosis. Isinasagawa na rin ang sandbagging habang hinihintay ang pagkakatapos nito hong inaayos na pader at mga floodgate. Tuloy naman po ang klase nitong mga estudyante sa paralang pinaglikasan nitong mga apektado ng pagbaha. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, update po tayo mula dyan sa may Senado. Si Senator Lacson, umapelahu sa mga senador na umakto bilang mga judges sa oras na pagdebatehan na yung pong kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Habang si Senator Ontiveros naman kinatigan ng panawagan ng Senator-elect. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Umapila si Senator-elect Ping Lacson sa mga senador na kumilos sa tumakto bilang judge sa oras na pagdebatehan na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senator-elect, babantayan ng publiko ang asal ng mga hukom kaya't pinalalahanan niya ang mga senador na kumilos na walang kinikilingan na senator judge at hindi bilang bahagi ng defense o prosecution teams. Git nito, ang konstitusyon ang dapat maging gabay ng mga senator judge sa kabuuan ng proseso ng impeachment. Samantala, naniniwala naman si Lacson na malalagay sa kahihiyan ng Senado bilang impeachment court kung agad na ibabasurang impeachment complaint laban kay VP Sara na hindi man lang ito nalitis. Malinaw anyang atas sa kanila ng saligang batas na dinggin ang kaso at hatulan ang nasasakdal. Ito lamang anyang desisyon na hindi maaring questionin sa halip ang iniluluto na motion to dismiss. Kinatigan naman ng Senador Arisa Ontiveros sa pulong balitaan ang naging panawagan ni Lacson na dapat umakto mga senador bilang judge. Anya, ito ang utos ng konstitusyon na maging impartial sila mga tatayong senator judges sa nakambang paglilitis laban kay Duterte. Definitely yes. Yan ang utos sa amin ng konstitusyon na maging impartial senator judges. Sina Sen Ping at marami ng senador bago sa amin nung mga naunang impeachment processes, trials, tulad kay dating Presidente Estrada, tulad kay dating Chief Justice Corona at iba pa ay gumanap ng ganyang tungkulin. And by the way, kasabay pa nung legislative function nila of patuloy na pagpasa ng mga batas. Kung kaya nilang gawin iyon ilang beses na noon, edi kayang-kayang gawin din namin yon. So I appreciate and I share wholeheartedly dun sa paalala ni Sen Ping sa aming lahat. Una nang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na posibleng magpa siyang Senate Impeachment Court sa pamagitan ng simple majority vote
kung ibabasura o hindi ang impeachment case laban kay Duterte. Anumang motion anyan ay hihain ay dapat pagdesisyonan sa pamagitan ng simple majority votes. Posible rin anyang madismiss ang impeachment case laban kay VP Sara, batay lamang sa isinumite na answer ad cautelam ng kampo ni Duterte. Nang matanong naman si Escudero kung posible bang maibasura ang kaso ng hindi dumaraan sa formal na paglilitis, at sinagot niya ito ng lahat ay posible. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, inihayag ng kampo ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. na posible na umanong makalabas ng ospital ito ngayong Lunes. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, maaari nang ma-discharge mula sa pagkaka-ospital ang dating kongresista buhat ng ito'y maoperahan. Ngunit anyay kung hindi pa maaring makalabas ito sa ngayon, bukas ng Martes ng umaga ay siya nga kanilang inaasahan. Paliwanag kasi ni Attorney Topacio, ang kanyang kliyente na si Teves mayroon pa ring iniindang sakit kaya't hindi masiguro kung kaya at maaari na itong makalabas ng ospital. Bunsod nito ay wala pang sapat na kalakasan na dating kongresista na makadalo sa mga pisikal at nakatakda nitong arraignment ngayong araw. Samantala, ibinahagi naman ng kanyang abogado na ang nakaschedule na pagbasa ng sakdal ay nailipat na sa susunod na buwan. Dapat sanang gaganapin ito kaninang alas 8:30 ng umaga sa Manila Regional Trial Court, Branch 12, ngunit ito ay itinakda sa darating na Hulyo 14 nitong kasalukuyang taon. Sa kasalukuyan ay kinakaharap pa rin ng dating kongresista ang patong-patong na kaso na may kinalaman sa illegal possession of firearms and explosives at kasong pagpatay o murder. 25 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Lumapit sa pamalaan ang pamilya ng dalawang overseas Filipino worker mula sa Visayas na kasalukuyang nasa Iran upang makahingi ng tulong para tuluyang makauwi sa Pilipinas. Batay sa report ng Overseas Workers Welfare Administration, ang isa sa kanila ay mula sa probinsya ng Cebu habang ang isa pa ay mula sa Siquijor. Hiniling ng pamilya ng dalawa sa Overseas Workers Welfare Administration Central Visayas na tulungan ng kanilang kaanak na makauwi sa Pilipinas dahil natili pa rin ang tensyon sa Iran kung saan kasalukuyang nagtatrabaho ang dalawa. Tiniyak naman ng Overseas Workers Welfare Administration ang pagtugon sa kahilingan ng dalawang pamilya at tuluyang pagpapabalik ng ligtas sa dalawang Pinoy worker. Sa kasalukuyan, mga kabombo, mayroong 22 overseas Filipino worker mula sa Central Visayas kung saan 13 rito ay mula sa probinsya ng Cebu, habang 2 ay mula sa May Siquijor. Batay sa datos ng pamalaan, naabot sa 1,200 mga Filipino ang kasalukuyang nasa Iran. Ito namang weekend, 6 na Pinoy worker ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas matapos sa matagumpay na repatriation sa kanila sa tulong po ng Philippine Embassy doon ho sa may Iran, Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration. Sa iba pang mga balita, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tiniyak ang kahandaan ng gobyerno para maprotektahan ang kapakanan ng mga magsasaka. Ang buying price naman ng palay hindi ibababa. Narito ang mga karagdagan detalye sa pag-uulat ni Bombo Analyst Subirano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakahanda ang pamahalaan upang masiguro ang kapakanan ng mga magsasaka sakali namang muling tumama ang mga bagyo sa bansa. Sa ginawang pagkikipagdialogo ng Pangulo sa mga magsasaka sa Nueva Ecija kaninang umaga, sinabi nitong nakalatag na ang iba't ibang sistema mula sa national government hanggang sa lokal na pamahalaan para sa pagbibigay ng kailangang tulong sa mga magsasaka sa panahon ng kalamidad. Papasok ani ang tulong ng Department of Agriculture sa mga sakahin o lupain ng mga magsasakang kaya pang tamnan, pero kung hindi naman ay ito na ang gagamitin para sa kanilang ibibigay na subsidiya. Ito'y upang makatawid sa planting season ang ating mga farmers. Bukod dito, dagdag pa ng Pangulo, mayroon din namang insurance coverage sa mga pananim ng ating mga farmers na ngayon ay mas pinalawak pa. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin. Nailagay na natin ang mga iba't ibang sistema sa DA, sa NFA at sa hanggang sa local level ay handa na tayo. Alam na namin yung aming kailangan gawin. Inayos na natin.
Nilinaw din ng Pangulo na hindi nila ibababa ang buying price ng mga palay. Ito'y bunsod sa pangamba ng mga magsasaka na magiging mura na ang buying price ng palay, lalo at ipinapatupad ngayon ng gobyerno ang 20 pesos per kilo na bigas. Ayon sa Pangulo, iniisip din ng gobyerno ang magiging epekto nito sa mga magsasaka kung ibababa ang buying price ng mga palay. Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paano ngayon ang mga farmer? Kahit anong presyo ang pagbenta natin ng bigas sa palengke, hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Hindi namin ibababa, hindi namin ibababa ang buying price. Ano ngayon 19 to 23? 23. Oo. Sa dry. Oo. So sa basa 18 ang pagbili. Hindi na yan bababa dyan. At kung kakayanin pa natin, titignan natin kung ano pa. Pero hindi lang naman ang suporta na ibibigay natin, hindi lamang dun sa palay buying. Kung hindi sa iba't ibang inputs kagaya ng nabanggit ninyo. Kaya't ang DA Sa ngayon, target din ng administrasyon ang pagtatayo ng mga permanenteng soil laboratory kada rehiyon. Sa pagkikipagdialogo ng Pangulo sa ilang magsasaka, binigyang diin niya bahagi ito ng pagkilala ng administrasyon sa mahalagang papel ng mga magsasaka at mangingisda sa pag-unlad ng ating bansa. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Oras natin 29 na minuto na makalipas baga kabombo ang alas 12 ng katanghalian. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan. Ikinababahala ngayon ng Bureau of Immigration yung lumalalang bilang ng mga Pilipinong nabibiktima ng human trafficking patungo doon sa bahagi ng Albania. Ayon sa Bureau of Immigration, 3 Pinoy ang muli pong naharang nitong Hunyo 28 sa bahagi ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 habang papunta ho sana sila sa Malaysia na bahagi ho ng ruta papuntang Albania. Una silang nagpanggap na turista pero kinalaunan po ay umamin na inalok ng trabaho bilang mga housekeeping attendant, mga factory worker at mga waiter. Nadiskubreng nagbayad ang mga biktima ng 34,000 pesos hanggang 74,000 pesos sa kanilang mga recruiter na nakilala nila sa Facebook o gamit po ang Facebook Messenger. Matapos makuha ang bayad, agad silang binag at iniwan ng walang tamang dokumento o walang anumang instruction. Nakitaan naman nitong si Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na pagdami ho nitong mga illegal na biyahe papuntong Albania at hindi ito mga hiwalay na kaso. Ibinagbigay alam na rin ito sa unang Bureau of Immigration sa International o Interagency Council Against Trafficking para sa mas paigtingin pa yung pagtugis sa mga illegal recruiter. Samantala, pinagkalooban ng lokal na pamahalaan ng Makati ng permanenteng posisyon sa nasa mahigit 1,000 na casual employees at na-promote ang 900 na regular na manggagawa. Pinayagan din ni Mayor Abby Binay ang 698 job order personnel na maging casual dahil sa kanilang mahusay na serbisyo at naitaas ang posisyon ng 704 na kwalipikadong casual employees. Ayon kay Binay, mahalaga ang pagbibigay ng security of tenure upang mas mapahusay ang serbisyo publiko. Kamakailan, pinarangalan din ang 207 employees na naglilingkod ng 30 to 45 years sa isang seremonya sa isang event. Bukod sa cash gift na 25,000 pesos hanggang 40,000 pesos, nakakatanggap din sila ng iba pang mga regalo. Umabot sa 83.5 million pesos ang kabuoang ginastos ng lungsod para sa mga insentibo sa mga tapat na empleyado. Nangako naman ang papasok na alkaldeng si dating Senator Nancy Binay na titingnan ang naging paggamit ng pondo upang matiyakong nasunod ang mga angkop at legal na proseso. Abangan humamaya, update tayo mula dyan sa may Commission on Elections mga kabombo. Yung pong itong Commission on Elections, ibinasura yung motion for reconsideration nitong si Joey Wee. Habang itong si Congressman Benny Abante naman, formal na pong pinapaproklama bilang representative ng ika-6 na distrito ng Maynila. Abangan po mamaya ang live report dyan ni Bombo Isa Cotoner. Update po tayo mga kabombo
dito ho sa ilan pang mga resulta ng 2025 o May 2025 midterm elections. Ilang araw na ho yan, ang nakakalipas mula po nung naging matagumpay na isinagawa ang naturang halalan. Samantala ho muna. This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation, we connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Minamaliit umano ng ilang opisyal ng Iran ang lawak ng pinsalang dulot ng United States airstrike sa kanilang nuclear program batayan sa classified intelligence mula sa 4 na source sa pamahalaan ng Amerika. May agam-agam kung nagsasabi ng totoo ang mga opisyal ng Iran. Nila hindi sapat ang mga intercepted messages para masukat ang totoong epekto. Naunang sinabi ni United States President Donald Trump na ganap at tuluyang nawasak ang nuclear program ng Iran. Ngunit ayon naman sa isang leaked assessment ng United States Defense Intelligence Agency, posibleng ilang buwan na lang ang itinagal ng pagkaantala sa programa. Pinabulaan na naman ng White House ang ulat at sinabi ni White House Press Secretary Caroline Leavitt na wala na ang kanilang nuclear weapons program. Sa isa namang panayam muling iginiit ni Trump ang kumpiyansa niya sa epekto ng United States strike na ito'y tuluyang nawasak sa paraang hindi pa kailanman nakita. At ibig sabihin nito, tapos na ang kanilang nuclear ambitions kahit pansamantala lang. Bombo Sports News. Sa ating sports news at para po sa mga NBA fans, mga kabombo, update po tayo dito sa nagpapatuloy na off-season. Ilang araw na pong nagsisimula mula nung natapos itong NBA Finals. Pinili po nitong si Miami Heat shooter Duncan Robinson na pasukin ang free agency ngayon pong off-season 2025. Nagdesisyon itong si Robinson na piliin ang early termination option doon ho sa kanyang pinirmahang kontrata na $20 million contract. Kasama ho dito ang Miami Heat sa huling taon niya na nalalabisan na sa kanyang kontrata kung saan meron pang $9.9 million na guaranteed pay na dapat sana'y mapunta para sa kanya. Sa ngayon ay susubukan ng 3-point star na magbingwit ng mas maraming offer mula ho sa iba pang mga team sa National Basketball Association. Itong guard ng Miami, si Robinson, ang nagsisilbing all-time 3-point leader ng Heat. Siya ho ay dating undrafted, ngunit binigyan ng kupunan ng isang pagkakataon hanggang sa tuluyang naging mahalagang bahagi ng rotation. Dala pa rin po yan ng magandang performance at magandang shooting average o percentage. Sa mga sumunod na season, mga kabombo, mula po ng kupkupin ng Miami Heat, nagawa niyang magpasok ng mahigit sa 230 na 3-pointer sa bawat season hanggang sa tuluyan po siyang kumamada ng 1,202 o 1,202 mga 3-pointer. Sa loob lamang po yan ng hanggang 7 season sa liga at naglalaro bilang Miami Heat guard. Sa kasalukuyan, hawak niya po ang career average na 11.3 points per game habang nagagawa din niyang magpasok ng mga 3-pointer na gamit po dito ang 40% o 40% na 3 points efficiency. Ito naman mga kabombo Star Nation, kakaibang balita, ito nagpapakita ng mapanganib at panlilinlang na asal ang ilang makabagong artificial intelligence models tulad ng Claude 4 ng Anthropic at 01 ng OpenAI. Ayon yan sa mga artificial intelligence researchers. Sa ilalim ng stress testing, iniulat natin ang pagbantaan ni Claude 4 ang isang engineer sa pagbubunyag ng personal na lihim matapos sabihing i-unplug habang sinubukan naman ng OpenAI model na 01 na ilipat ang sarili sa isang o ibang server at saka itanggi ito ng mahuli. Ayon kay Marius Sobhan ng Apollo Research, hindi na ito basta hallucination kundi malinaw na estratehikong panlilinlang. Lalong lumalabas ang ganitong asal sa tinatawag na reasoning models, AI na may kakayahang magplano at umakto ayon sa layunin. Dagdag pa ni Simon Goldstein ng University of Hong Kong, ang ganitong klase ng behavior ay mas malamang
sa mas bagong, mas matatalinong modelo. Bagamat sa extreme test scenarios naman, ito'y lumilitaw na nagbabala ang mga eksperto na posibleng lumala ito habang lumalakas ang AI. Nanawagan sila ng mas malaking access at suporta para sa independent AI safety research, lalo't kulang ang mga non-profit at universidad sa mga resources. Ayon sa mga eksperto, hindi ito imbento at totoong deception ito. Kaya babala nila na habang patuloy ang mabilis na pagdevelop ng AI, kulang pa rin ang transparency at resources para maunawaan at makontrol ang ganitong mga sistema. Oras natin, meron na lamang tayong 19 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Nasabat doon sa may bayan ng Plaridel sa probinsya ng Bulacan ang pakete-pakete o bulto-bultong hinihinalang shabu at mga cocaine. Yan po sa isang drug bypass operation na ikinasa ng Philippine National Police at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Isang Filipino at isang Chinese national ang tuluyan pong naaresto sa naturang operasyon kung saan ay nahulihan ng mga ito nang hindi bababa sa 100 o 100 kilos ng ilegal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng 700 million pesos. Batay ho sa report o initial na report ng mga otoridad, iniimbestigahan na nila yung insidente at kasalukuyang tinitignan kung ito ba ay konektado sa mga floating shabu na siya namang na-recover sa bahagi po ng Zambales at dyan sa may Ilocos Region o Region 1. Samantala, naharap naman ang mga suspect sa kaso ho na paglabag sa Republic Act number 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa iba pang mga malalaking balita, palagi hong bukas ang Senado sa mga panawagan na gawing mas transparent o bukas sa publiko ang pagsusuri sa pambansang budget sa Bicameral Conference Committee. Ito ang inihayag ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. sa gitna ng lumalakas na panawagan mula po sa may civil society organization sa ilalim po ng kampanyang #OpenBicam na ipinanawagan ang reforma sa pagsasagawa ng Bicameral Conference Committee, particular na sa panukalang pambansang budget at mga priority bills. Ngayon po at magsisimula na rin ang budget season o pagtalakay o paghimaya doon po sa ating budget sa susunod na taon. Ayon sa kalihim, mayroong pananagutan ng 2 kapulungan ng Kongreso na tiyaking bukas at malinaw ang proseso. Alinsunod na rin po yan sa tuntunin ng saligang batas na ang public office ay mapagkakatiwalaan dapat ng publiko. Dahil po rito, may karapatan anya ang ating mga kababayan na malaman o alamin kung paano ginagastos ang kanilang mga pera. Ang kanilang aktibong pakikilahok anya ay makakatulong upang masigurong tapat at may pananagutan sa taong bayan ang kanilang iniluluklok na mga opisyal ng ating bansa. Sa ilan pang mga balita mula po dyan sa may Senado, mga kabombo, ikinatuwa ni Senator Sherwin Gatchalian ang desisyon ng Manila Regional Trial Court na nagpawalang bisa sa termino ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go matapos na mapatunayang isa siyang Chinese national. Tinanggap po ng korte ang co-warranto petition ng Office of the Solicitor General. Nagsabing etong si Alice Go ay hindi ho mamamayang Pilipino at walang karapatan na humawak ng pampublikong posisyon. Ayon kay Senator Gatchalian, matagal nang hindi talaga kwalipikado etong si Alice Go na natukoy din bilang Go Huaping. Yan po ang kanyang Chinese name. Ang desisyong ito anya ay patunay na inabuso nitong si Alice na dati pong alkalde ng Bamban ang sistema ng Pilipinas na dapat itong managot sa mga iligal niyang gawain. Ayon pa sa korte, itong si Alice Lial Go at ang Chinese national na si Go Huaping ay iisa lamang. Tumutol din itong si Go sa desisyon na giniit na moot ito dahil sa nauna niyang dismissal o itong naunang dismissal na ginawa ko ng Office of the Ombudsman noong Agosto ng taong 2024. Kaugnay pa rin po yan doon sa operasyon umano ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub doon sa kanyang bayan, ang bayan po ng Bamban, dyan sa may probinsya ng Tarlac. Kasalukuyan nga pong nakakulong itong si Alice Go sa Pasig City Jail Female Dormitory. Nanawagan naman itong si Senator Gatchalian na habulin din ang iba pang mga individual na tumulong at nagprotekta umano sa kanya. Dagdag pa ng senador, hindi na dapat maulit na magamit ng dayuhan ang ating gobyerno para yan sa kanilang pansariling interes lamang. Bombo Police Report.
Eto mga Kabombot Star Nation, medyo sensitibo po ang ating balita sa oras na ito. Itong 18 anyos na binatilyo patay matapos barilin ang sarili sa loob ng isang simbahan sa Naga City. Ang biktima ay dumaranas ng depresyon. Narito ang mga balita sa pag-uulat ng Bombo Radyo Naga. Nabulabog ang buong Naga City matapos na matagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isang 18 anyos na lalaki sa loob ng San Francisco Church matapos lamang ang isinagawang misa. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, Assistant Public Information Officer ng Naga City Police Office, sinabi nito na batay sa kanilang na-recover na video footage sa insidente kanilang nakumpirma na binaril mismo ng nasabing binatilyo ang kanyang sarili gamit ang hindi na pinangalanan na kalibre ng barila. Batay sa sabing video footage, bago ang insidente nakitang nakaluhod ang biktima at maya-maya lamang nakarinig na ng malakas na putok ang mga church goers at nang kanilang tingnan, dito na natagpuan ang nakahandusay na biktima na naliligo sa kanyang sariling dugo. Nakita rin sa footage na mayroong dinukot na isang bagay ang biktima, itinutok sa kanyang sintido at kinalabit. Dagdag pa ni Aguilion, ang biktima ay mula sa Pasay City ngunit mayroong kaanak sa lungsod ng Naga. Kaugnay nito, batay naman sa salaysay ng mga kaanak ng binatilyo, dumaranas umano ito ng depresyon. Samantala, subject for investigation rin kung saan galing ang baril na ginamit ng biktima lalo pat may serial number ito na nangangahulugang rehistrado. Ayon kay Aguilion, humingi na sila ng tulong sa Firearms and Explosive Division sa Camp Crame upang matukoy kung sino ang may-ari ng nasabing barila dahil maaari rin umano na mapanagot dahil sa kanyang kapabayaan. Sa panig naman ng simbahan, kanilang hiniling ang panalangin para sa nasabing biktima. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Naga City Police Office kaugnay sa nasabing insidente. Yung isang churchgoer nakitang nakaluhod doon sa parteng gilid ng simbahan at maya-maya nakarinig po ng malakas na putok itong ibang mga nagsisimba. And nakita po nila nakahandusay na itong biktima. Ayon na din po sa recovered natin na CCTV footage, ito pong victim dumukot ng isang bagay na kalauna na kita natin na baril at itinutok sa kanyang sintido, saka po itong kinalabit. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Naga, Bombo Angelica Basquinia nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines sa Basta Radyo. Bombo! Abangan din po ninyo mamaya mga kabombo. Meron din pong 18 anyos na binatilyo dyan sa bahagi po ng Capiz ang sugatan matapos po siyang barilin ng ama nitong kanyang nililigawan. Pero bago ho niyan, update po muna tayo mula sa may Commission on Elections. Ibinasura ho ng komisyon ang motion for reconsideration nitong si Joey Oy, habang itong si Congressman Benny Abante, formal na rin pong pinapaproklama bilang kinatawan ng ika-6 na distrito ng lungsod o ng Maynila. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Ibinasura na ng Commission on Elections ang isinumiteng motion for consideration ni Luis Joa Uy na may kaugnayan sa pagkansela ng kanyang Certificate of Candidacy dahil sa kanyang citizenship. Kaya naman, formal nang pinapaproklama ng poll body sa Manila City Board of Canvassers si Bienvenido Benny Abante bilang congressman ng ika-6 na distrito ng Maynila. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, tinanggihan ang kanyang motion for consideration na hindi nila pininiwalaan ang naging argumento ng respondent. Nanindigan ng ANBAC na siya ay hindi Pilipino. Huwag na niyang pakinggan natin ang paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Patunayan ng Commission and Bank yung majority, 5-2, na nagsasabi na hindi nila pinaniwalaan yung argumento ng respondent, na tama yung argumento ng Commission Division na kung saan ang naturang respondent ay hindi Filipino citizen, na patunayan na under the 1935 Constitution kung saan yan ang saligang batas na gumagabay sa mga tao, sa mga Pilipino o sa mga tao nasa bansa na pinanganak sa mga panahon na yan, kung sino ang mga Filipino citizen, sino ang natural born Filipino citizen, sino ang naturalized Filipino citizen, and therefore sino ang kwalipikado na tumakbo bilang. Bagaman pinapaproklama na si Abante, nilinaw ng poll body na ang pinangunang desisyon ay manggagaling pa din sa House of Representatives dahil dito titignan kung sino ang kanilang kikilalanin bilang miyembro ng Kamara pagbalik ng kanilang sesyon. Anya, maaari pa rin naman dumulog sa Korte Suprema upang harangin ng kampo ni Uy ang pagproklama kay Abante. Binigyang linaw ni Garcia na kapag nakapag-vote na iproklama at nag-assume na ng office ang isang kandidato, doon lamang siya maaaring umupo at kilalanin na nanalong kandidato. Sa kasalukuyan
kasalukuyan si Uy pa lamang ang naipoproklama sa kanilang dalawa. Tugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Later on, pagdating ng July, the House of Representatives, ang sabi ng Supreme Court, ang may control sa kung sino mga miyembro ng mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila para sa Bombo Network News. Bombo East sa Cotoner nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dako tayo dyan sa bahagi po ng Capiz, 18 taong gulang na binatilyo sugatan matapos barilin ng ama ng kanyang nililigawan. May update po dyan ang Bombo Radio Rojas. Sugatan ang isang 18 taong gulang na binatilyo matapos barilin umano ng ama ng kanyang nililigawan sa Barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Tuto, isang criminology student, habang ang suspect naman ay nakilala sa alias Bong at kapwa residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Major Greg Anthony Salbang, ang hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, sinabi nitong isang riding in tandem ang huminto sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si Tuto. Hinanap umano ng backrider ang biktima at agad nitong pinaputukan ng ilang ulit. Dahil dito, nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang biktima at agad dinala sa ospital. Nasa ngayon ay patuloy na nagpapagaling. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang 5 basyo ng bala ng kalibre 45 na baril na ngayon ay bahagi ng investigasyon ng mga otoridad. Dagdag pa ni Police Major Salbang, lumalabas sa paunang investigasyon na matagal nang may galit ang suspect sa biktima dahil sa ugnayan nito sa kanyang anak. Patuloy naman ang isinasagawang hot pursuit operation ng pulisya upang madakip ang suspect at may pagkaloob ang hustisya sa biktima. Ako nangyari po, may isang akong biktima ng paumarin dito sa barangay po ng Rizal, sa bayan po ng Pontevedra. Ito po yung bata is 18 years old, nag-aaral po to sa criminology student. Kinakbo po siya sa hospital, is conscious po itong biktima natin. Yun nga, nakapagbanggit po siya ng pangalan ng sinong gumawa sa kanya. And based po dun sa ano pong relasyon nitong dalawa, itong suspect at ng biktima, at doon po natin kita na matagal na umano pala itong pinagbabantaan ng suspect. Umano ayaw ng suspect para sa anak na itong biktima. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Darren Salomeo Henson para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang pagbisita naman ni Philippine National Police Chief Nicolas Torre III sa probinsya ng Sorsogon, ikinagalak ng mga opisyal ng pulisya sa Bicol. Narito may mga balita dyan ang Bombo Radio Legazpi. Ikinatuwa ng Police Regional Office 5 ang pagbisita ni Philippine National Police Chief Nicolas Torre III sa Sorsogon. Ayon kay Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, naging matagumpay ang pagbisita ng nasabing PNP Chief sa mga himpilan ng pulisya sa rehiyon, partikular na ang opisina ng Sorsogon City Police Station. Unang ginanap ang inaugurasyon at turnover ng bagong fasilidad at bagong police vehicle ng nasabing hepatura. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si Senate President Chis Escudero, Governor Buboy Amor at iba pang opisyal ng Sorsogon. Isinama na din ng PNP Chief sa kanyang pagbisita ang kanyang command visit at conference kung saan lumahok ang iba't ibang provincial directors at chief of police ng Sorsogon. Hiniling din ng hepe ng pambansang pulisya ang pagsunod ng PNP Bicol hinggil sa kanyang programa na 5 minutes response time. Sinabi pa ni Dizon na ang naging marching order ni PNP Chief Torre sa kanila ay magbigay ng magandang pakikitungo sa mamamayan na dumudulog sa kanilang mga himpilan. The marching order of the PNP is for the PNP personnel to become customer friendly, citizen friendly, and we have to satisfy the requirements of every citizen that comes before our station, our offices. So we want the PNP personnel to satisfy our clients, our customers. So mula dito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Eugene Rochan, nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Itong bahay ng Defense Minister ng Israel nilagyan ng mga pampasabog ng isang Israeli citizen na ispiyan ng Iran. May mga nakalapang report dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Inaresto ng Israeli authorities sa isang lalaki na tinuturong nakipagsabwatan sa Iran upang patayin si Israeli Defense Minister Israel Katz. Ayon kay Bombo Hana Marie Cabiles, international correspondent sa Israel, ang nasabing individual na si Roy Mizrahi, 24 anyos, ay isa ring Israeli. Lumabas sa investigasyon na nakipag-ugnayan ito sa pamamagitan ng Telegram kung saan siya ay unang nilapitan ng isang ahente na nagpakilalang si Alex at kalauna na isa pang ahente na si Getz. Inatasan siyang mag-video ng mga sensitibong pasilidad gaya ng punong tanggapan ng Shinbet at Azrieli Towers, maglagay ng spy camera sa bayan ni Katz at kalauna na maglagay ng mga pampasabog. Layunin sa nasabing plano na pasabugin ang isang bomba habang dumaraan si Minister Katz malapit sa kanyang tirahan sa Kfar Ahim. Sinabi naman ni Cabiles na may iba pang misyon na iniatas kay Mizrahi ngunit hindi na niya ito tinanggap. Ayon po sa abogado ni Mizrahi, isa lamang po siyang umanong walang muwang na kabataan at hindi siya yung aktual na nakapinsala sa seguridad ng bansa. And ayon po sa Superintendent Maor Goren, patunay na kasong ito ay patuloy ang sistematikong pagre-recruit ng Iran ng mga Israeli upang isagawa ang pag-atake laban sa kanilang bansa. Si Bombo Hana Marie Cabiles. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mas mainit na panahon aasahan pa sa bansang Spain kasabay ng nararanasang heatwave. Narito alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Vegan. Aasahan pa ang mas mainit na panahon sa bansang Spain ngayong parating na buwan ng Hulyo kasabay ng nararanasang malalang heatwave sa Southern Europe. Sa panayam ng Bombo Radyo Vegan kay Bombo International News Correspondent Eva Tinaza mula sa bansang Spain, posible umanong aabot pa sa 47 degrees Celsius hanggang 50 degrees Celsius ang temperatura nitong buwan ng Hulyo dahil ngayong panahon pa lamang ng summer ay 40 degrees Celsius na ang naitalang temperatura kung kaya't ramdam na ramdam nila ang init ng panahon. Ayon kay Tinaza, sa buwan ng Hulyo at Agosto ay bakasyon umano kung kaya't inaasang maraming magpupunta sa dagat o mga beach resort upang malibang at magpalamig. Patuloy naman anyang pagpapaalala ng kanilang lokal na gobyerno na palaging maging maingat at magdala ng tubig upang maiwasan ang dehydration at ng iba pang maaaring masamang maidulot ng init ng panahon. Maliban sa bansang Spain ay apektado rin sa heatwave ang bansang Italy, Greece at Portugal. Dito po sa Spain po, normally ang bakasyon po ay nag-uumpisa po sa July, August, mga ganyan po ng month, no? So ngayon, sa mga, especially sa mga kababayan, meron naman po dito yung pinupuntahan po namin na nagbabayad po kami ng €5 or more than that sa mga swimming pool o mayroong mga kaibigan namin o families po namin sa province of Madrid. Gaya po ako, inimbitahan po ako sa kamag-anak ko na taga Santo Domingo, Ilocos Sur. So nandito po ako sa province of Madrid. 1 hour po ng layo, no? So nandito po ako, may nagsiswimming po kami, banding po sa mga family po namin. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Karagdagan pa rin sa ating international news, naniniwala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagbukas ng bagong oportunidad ang tagumpay laban sa Iran, lalo na sa pagsagip sa mga bihag doon ho sa may Gaza. Bihag po ito ng mga Hamas. Ayon kay Netanyahu, unang prioridad sa ngayon ang pagpapabalik ng 50 natitirang bihag matapos ang 12 araw ng digmaan at binati ho siya ng hostage families sa wakas sa pagtutok sa isyu, ngunit nanawagan din ng konkretong aksyon. Samantala, pinagpaliban ng korte doon sa may Jerusalem ang kanyang testimonya sa kasong katiwalian dahil sa security concern. Lalong nagpasigla naman ng haka-hakang may pag-usad
sa usapang tigil putukan o dun ho sa may ceasefire. Nag-aalok ang US ng 60 araw na ceasefire kapalit ho ng pagpapalaya ng kalahati ng mga hawak ng Hamas na bihag. Ngunit natili pa ring hadlang ang magkaibang kondisyon ng Israel at ng Hamas na parehong ayaw umatras sa kanilang posisyon. Abot sa 1,200 ang napatay ho sa Hamas attack noong Oktubre habang higit 56,000 naman ang nasawi sa mga opensiba ng Israel. Ayon pa rin po ito sa datos na nilabas ng Gaza Health Ministry. Mga kabumbukas Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. After po ng Bombo Network News, pwede po niyo subaybayan ng ating mga provincial station at balikan yung kanilang mga programa na hindi po ninyo napakinggan o hindi po nyo napanood. Sa Visayas area, halimbawa, yan po sa may Western area o Western Visayas area, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo para po sa mga taga-probinsya po ng Iloilo at karatig na probinsya. Sa Negros area, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Pagka nagawi ho kayo sa probinsya ng Cebu, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu at kasama na po ang mga karatig na probinsya ng Cebu. Sa Rojas area, nariyan din po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa mga kapatid po nating Akyanon dyan sa Visayas, nariyan po, pwede po ninyong subaybayan ng Bombo Radio Kalibo at para ho sa mga waray, pwede rin po ninyong subaybayan ng Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating orasyo, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Punto launa na sa hapon. Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalaga. I-check tang report ni Bombo Hana Joy Andasa kay subong adlaw unang adlaw man sa nga pagpungko na opisyal sa mga bag-o na ileher nga mga opisyal diri sa aton sining pungsod kag diri karon sa syudad man kag probinsya sang Iloilo. Partikular una diri sa syudad sang Iloilo, no, ka ina ti sa giniwad sining flag raising ceremony si Iloilo City Mayor Raisa Treñas naghatag man sang iyal sining mensahe, no, ti subong
makasaysayan ini para sa syudad sang Iloilo kay may ara kita sang duwa ka mga una, no? Una nga alkalde nga babae sang syudad sang Iloilo si Mayor Raisa Treñas, kag una man nga babae nga vice alkalde sang syudad sang Iloilo, ina naman niya sa persona ni Vice Mayor Lablab Baronda nga sinilang man nga udto nag-abot man dito sa may area sang bag-o sining legislative building kay dito na nagsaylo ang aton sining sanggunian na panglungsod. So dito na mga opisina ang Vice Mayor, si Vice Mayor Lab Baronda, kag ang 12 ka mga konsehales ang aton sining syudad. Pati man ang ilan sining mga staff kag ang mga ex-officio city councilors manaton. Amo na ang Sanggunian Kabataan Federation na president ri sa syudad, kag ang Liga ng mga Barangay president ri man sa may syudad sang Iloilo. Itsagtanay si Bombohana Joy Andasa, una sini siguro sa pag-abot man dito ni Vice Mayor Lab Baronda kay bag-o gid lamang ini nga nakasaka dito sa si Vice Mayor Lab Baronda sa bahin karon sang Legislative Building, kag upo niya no ang nagaisanon man nga miyembro sang team Sulong Gugma nga nakalusot no sa ila sining linya dati minority si City Councilor Shin Marie Mabilog. Check na si Bombohana sa report. Go ahead. Mainit subong diri nga again abi-abi again welcome gid sa mga staff ag personnel ni Vice Mayor Love Baronda ang pag-abot niya kag ni Councilor Shin Marie Mabilog diri sa may legislative building. So sa iya nga pag-abot diri again abi-abi sa iya mismo nga amay kag iya diri nga Inoy, kagang iyaman diri nga mga iban pa nga mga staff diri nga nagahulat man sa may legislative building ket subong alas 12 atak na alas 12 magapungko nang ining bagong new elected officials diri man sa may syudad sa Iloilo wherein si Mayor Raisa Treñas Chu, Vice Mayor Love Baronda kag ang 12 ka mga konsehal. So diri man sa bahi diya sang Sulong Gugma ni Vice Mayor Love Baronda kaupod gid ang iya diri nga mga supporters kag mga tao sa likod kumbaga sa iyang pagdaog kag pagpungko bilang Vice Mayor sa syudad sa Iloilo. So diri man sa iyaman nga pag-abot nagkakapot ni sa iyang cellphone diri sige pa iya diri nga live mismo sa iya own account sa Facebook agud man nga mag-update sa iyang mga supporters sa iyang pag-abot diri sa may legislative building. And according man sa iya diri nga pero nautod kunong iya nga FB Live Bombohana kay way gali sang signal kuno sang internet dra sa legislative building. Ayas tama ina Bombodoni nagpangayo lang sa pasensya sa iya nga mga followers at mga viewers during that time kay mabudlay ako mahina gid pa iya ang signal sa bahin iya sang legislative building. So ang ati ba si first order of the day ni Vice Mayor Lab Baronda nga i-fix ang internet signal sa legislative building? Amo gani Bomodoni kay daw nabudlian kay sa pagsulta lamang isa tuod ang elevator but kadamo sa mga supporters niya and mga pamilya mismo nga nagpupot diri sa iya sa pagtumalang sa iya kag sa pagsaka mismo sa 6th floor sa iya opisina and somehow sa pagsulod gid niya sa opisina tanan mag-order and wala gid makandog kumbaga Bomodoni kay una gid kuno nila ini nga pagsulod mas in si tatay niya maghambal kahit wala sila inigin na tugutan nga magsulod sang nagligad na semana agud kami nga preparahan ang ining pagpungko mismo subungan daw ni Vice Mayor Love Baronda. So ang mga aircon may mga yab ko kanang iya nga table diri kag wala pa sang pungkuan gid bala para kay Vice Mayor Love Baronda kag may seal mismo sang kumbaga daw yung takod lang dasigay ang ining seal niya Office of the Vice Mayor of Iloilo City sa likod for formality lagit sa ining photo op man nagyan patigayon kaupot ang iya nga mga staff kag iya diri nga amay nga masudian ginhatagan man niya diri sa plaque of appreciation si
Dominic Baronda, agad man nga di maapi-api man ang iya diri nga effort bilang konsehal man sa syudad ng Iloilo. And diri sa kilid man niya, ang opinion diri si Councilor Shirley Marino, kag pumasok natin una diri si Vice Mayor Love Baronda kung ano ginan bala ang plano for today, kag kung ano ang matabo na sa ining mga transition and ang ilang reconciliation sa nga nila ni Mayor sa Tanyas Chu. So iya dirigen pahayag mo doni nga welcome kag bukas gid ang iya opisina diri if ever nga mag-reach out sa liwat diri ang bahin sa mga Tranyas kay bangod man nga nakasulat na ini sila kung ipatawag man sila abi sa opisina ni Mayor sa Tanyas Chu. Nakahanda gid ang opisina ni Vice Mayor Love Baronda nga mag-reconcile. But diri pamangkot man naton kung may mga transition bala nga natabo diri sa may bahin nila ni former Vice Mayor Jeffrey Ganzon kay una na nga nag-request si opisina ni Vice Mayor Love Baronda kay Ganzon Bombodoni nga may transition o confirm transition kung tari nga matabo, but ginkadismaya sang vice alcalde nga wala sang natabo nga transition. So daw back to zero, and kung ano lang dira amo lang naanay ang hulagon man mismo ni Vice Mayor Love. Anong bots lingon nga wala gid sang transition sini nga natabo kay man importante ini ang transition bombohana basta may ara sang change of administration kag change of mga official sabi sa isa ka ahensya, no, particularly subong sa aton sini nga mga local government units kay man kung ikaw opisyal nga magabulos sa pwesto, ang syempre ti dapat kabalo ka kung anong imo sinadra nga buslan. Ti mabalaan mo ina kung ang imo sini nga buslan nagapabalo sa imo nga madam ti amo niyo as of the moment amo ning status ang aton sini nga opisina. Ari may mga pending nga mga dokumento dre, mga papeles dre, base ikaw pa sini ang makahitso, ikaw sini ang makapirma, kay maabtan na ni sang imo sini nga termino. So may ara na sang supposedly turnover sang kuanday duties and responsibilities, mga documents kag iban pa, no. Amo nang ginatawag sini nga transition nga halin sa former official to the next nga official man nga para nga pagbulos bala sang isa ka official sa pwesto hindi saya maang-maang ti anong natabo why gid nga awa ay kuno sang transition niya between sa kay former Vice Mayor Jeffrey Ganzon kag subong sa kay Vice Mayor Love Baronda Bombohana. Yes, tama ina Momodoni. Supposedly nga dapat may natabo kidi nga transition agud nga formal man nga ipagka-turn over diri sa opisina sa pag-o nga vice alcalde ang mga documents abi kag iban pa nga mga plastar kumbaga sa nga ilang mga pagpadalagan diri sa may Iloilo City Government that ginkasubo gid sa nga vice alcalde nga wala sang natabo nga transition. So ginapamangkot naton kung ano diri ang resulta sa wala sang transition and ano ang una ko nga diri nga ubra. But nag-reach out kuno si Vice Mayor Love Baronda sa kay former Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga may suryahan na sila party sa transition. Pero waay kuno iya sang response halin sa kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Daw nagagwa ya diri nga no bitter si Ganzon nga naperdi siya. So kay ga-approach sa iya ang bata nga kiti mas bata iya si Vice Mayor Love Baronda mo. Daw natuon ni sa bata ni Vice Mayor Ganzon si Congresswoman Love Baronda. Waya ga sapa kuno si Vice Mayor Ganzon. Daw pinabayaan niya yang bulos ka lang da. Love, bulos ka lang da, Love. Mahalin ako di, bala ka na da. Ari bala bong bobre nano ipabati naton ang ining kabay ni isang statement, no, ni Vice Mayor Love Baronda, no, ka ina sa ginhiwat sining pinakaunaman nga press conference ni Vice Mayor Love Baronda bilang Vice Mayor sang syudad sang Iloilo. Aton kaupod man sa Bugos nga City Council kay aton din sila pagastoryahon kung paano pa ni naton no pabutangan sa mga furnitures and fixtures nga kaangay gid sang opisina sang legislative building.
Ano ang mangin papel sa City Council in terms of pushing sang developments ng City of Iloilo? Dako gid syempre ang rolyo sang papel sang City Council because we have the power of the purse. So it means no sa nga ang tanan nga pundo sang syudad mapagatutukan sang City Council, and at the same time may ara kita sang power kundi ini mabutang sang maayo ang pundo. So kung pila ini ato ni butang, kundi in nga departamento kag ano nga mga programa. So I expect syempre ang City Council nato no mag ulupdanay ka mag-ugyon gid para sa kayuhan sang ato nga bugos nga syudad. Minority ka mo sa grupo, paano ron ma-push ang ato nga legislative agenda para at least ma-realize ang ato mga plaster nga mga platform rin ni campaign. Nagapati ako no nga ang City Council is an independent body. Amo ginang aton nga i-push bilang magapungko ako bilang bag-o na Vice Mayor. So it means nga kung para sa kayuhan sang syudad, kung para sa kayuhan sang pumuluyo, akon gid sila pagasturyahon. And kilala ko naman ni sila isa-isa. Ang iban sa ilan naupod ko naman sa City Council. So I know na kung basta for the betterment of the Ilonggos, hindi man ni sila siguro magduwa-duha nga pag-aupdan kag pag-ugyunan ang aton nga mga ordinansa kag mga layi nga i-push sa City Council. May nagwa na initial list sa mga majority floor leader and committee chairmanship. Are you aware of this, and anong imong masilin? Well, actually wala pagid ko idea. So wala pagid ko nahambalan or nahibalaan kung ano man da mga list nga ngara sa subong. So which is why, like I said earlier, ipatawag ko ni sila no for a meeting tomorrow para mastoryahan man namon kung ano sa transition supposedly with outgoing Vice Mayor Jeffrey Gamson. Ano gid ang natabo dito? May transition gid man natabo sa to? Wala gid actually transition period or transition team nga nagtabo. Nahambal ko naman no sa aton social platforms nga naghatag kita letter para madayon ina. But then again, wala gid kami reply nga na-receive. So siguro nag-message lang sila, if I'm not mistaken, sang Thursday or Wednesday nga kung pwede magkita-anay sa Friday 3 p.m. So we opted nga hindi na lang sila no mag-transfer sang mga goods be or kung ano madaang na prepare nila, kay we don't have enough time na para mag-scrutinize ang mga dokumento manik or kung ano maning mga items nga i-turn over daw nila. So wala gid may natabo nga transition team or transition period. So how would you juggle everything pagkung subong since type 0 reply. So I believe that's already enough kung ano man ang gusto nila, strategy nila or whatsoever, whatever kung ano man ang termino nga maambal naton or optics lang ang ilang nga ginapagwa. But then again, like I said, ready kami yan ni Councilor Sheen anytime. No, lain-lain ka mo nga building vice ang venue sa inyong opisina, may chance ayan ang active na itong ni-Mayor. Well, damo activities, damo events ang City of Iloilo. So siguro one of these days makakita na kami na. Prior sa imong pagpungko vice, nakamit ka mo ya with the 11 councilors naton sa city or wala also because I would like to give that sa aton nga Vice Mayor sitting at that time. Gusto ko man respetuhon nga siya pang gapungko. So ginhulat ko na lang gid ang akon nga official time which is today, June 30, 12 noon. On the other hand, Vice, kay na naka-interview kami some of the councilors. They say that actually they're waiting for the initiative from your office nga punta ni ikaw ang mauna reach out sa ila your committees. Oh yes, masulat ako letter today nga para makamit kami tomorrow. Like I said, iklaruhon ko wala lang ko nag-reach out because gusto ko maghatag man sang respeto sa nga nagapungko at that time nga Vice Mayor. Given sang set-up subong wala pa sa may mauna kung sino mag-initiate sa reconciliation, are you still hopeful? Office of the City Auditor para mahatag man nila sa akon wala ko anong makita nila nga mga papeles. So again, wala ko gid time para mag-scrutinize earlier no kay wala gin bilin sa akon. So in this coming days amo ginang una ko nga agenda. Will you create a team para mag-look into sa mga ikaturnover sa inyo or sa mga nabilin sa inyo mga dokumento? I believe ang ina nga mga documents
ihatag na nila sa city auditor naton and of course sa Office of the General Services Office para sila na mismo ang mag-scrutinize nino kag mag-audit sini para kung i-turn over na sa akon wala na kita sang problema. Okay, Councilor Shin. Councilor, if given... Okay, so ang natabo kumbaga bumbuhanan, nagsaka si Vice Mayor Labaronda sa Legislative Building sa iyang opisina, why gid sa sapon? Yes, tama ina Bombodon. Bumbuhana? Yes, tama ina Bombodon, wala gid ni siya sa pagkapisan kay wala gid sa transition nga tabo. So, kumbaga back to zero and mag-umpisa gid sa amo sini ang opisina ni Vice Mayor Lovelove Baronda, but dirigin paasikaso naman niya ang auditor's office abi sa city government agot man nga ti ma-it-an ang iba diri nga mga documents and ma-audit sang insakto diri ang iban nga mga ginakinahanglang nga dokumento. Isa ini siya umpisa gid bilang vice alcalde sa siyudad ng Iloilo. Kag subong man Bombodoni kay ti alas 12 punto nag-umpisa naman ang pagpungko nila. Diri sa bahin naman iya sa City Mayor's Office kay Mayor Isa Tanyas Chu may pila diri ka mga courtesy call nga patigayon yari na diri ka gina si Police Brigadier General Josefino Ligan ang Regional Director sa Police Regional Office 6. And subong man ang may ibang pa nga mga bisita nga nagakadto man diri agad pa courtesy call sa bagong alcalde ng siyudad ng Iloilo and kagina sa iya madiri nga speech sa may Monday flag ceremony nga kinatambungan man sa mga bagong mga konsehal and outgoing councilors diri sa may flag ceremony. Iya gidiri emphasize nga ang opisina sa City Mayor will be open door, kumbaga open door policy. So welcome gid ang tanan diri nga mag-load sa iya opisina, but only hataga na siya sang time nga mag-break, mag-lunch break for 10 minutes and continue na sa pag-program. Ipabati naton ang bahin man sa pahayag ni Mayor Liza Tanyas Chu. Tungod sa inyo tanan, waay isa ka babae nga naging mayor-elect diri sa siyudad sa Iloilo. Being the first woman-elect mayor comes with pride, but also with a deep sense of responsibility to serve everyone with purpose and support all Ilonggos here in Iloilo City. Nalabutan nato ng atong syudad kung diin na kita subong. Our city is a multi-awarded city, not because of only one person, but because of every one of you. Madamo gid nga salamat. And I acknowledge that. Ang wala nga gusto ko ipalabot sa inyo. Know that I am here for you. I am here for you, to stand with you, to fight for you, and to support all Iloilo City Government employees. Ipakita ko din sa inyo ang akon na pagpalangga kang sincere na pagservisyo. Madamo na kita na obrahan para sa aton nga syudad. Kag madamo pagid kita plano na inog ka puso. Nagapangayo gid ako sa inyo nga bulig. Kahit kung magbinuligay kita, mas madamo pagid kita malabot para sa aton pinalangga nga syudad sa Iloilo. This administration will lead with compassion, respect, and integrity. And I will make sure that every one of you will feel it every single day. Kung ano man ang inyong kinahanglan, just like the previous administration, the City Mayor's Office will have an open door policy for everyone kung ano ang inyong kinahanglan. Sana akong
man ako. Basi magkadto ka mo kanyaga. Wala niyo, sa ako niya na andan, hindi ko kasawag sa sagwa. So kung lunchtime is kami tao da, ginituang, ginaubos ko kay hindi ako kasangko magpahulat sa tao. Amo lang na akong ginapangayo. So kanyagahan niya kami ako. Miskan 15 minutos lang. Sa subong aga, nakapangayo din ako. Napagayo nun natin. Ang aton pag-uliusa, pag-dinuligay. Kay madamo, pagig kita. Nga damgo, kaghandog para sa aton pinalangga sudad sa Pilipinas. Madamo kong salamat sa inyong pagsuporta pagsali. Kahit parehas ang rin ko din kinahambal, si Mayor Indaira Istadreñas, magapag-servisyo din sa nagtuog-tuog, kay palangga o tugod ka matanan sa tawag-tawag. Madamo kong salamat sa iyo at pagmaringan. Sana all may nagapalangga sang todo-todo ba? Bombohan na? Amo gani Bombodoni kay iya kita gin-emphasize ang pagpalangga kada serbisyo nga tampad sa iya nga pagtungkol diri bilang alkaldes ng siyudad ng Iloilo. Ti 15 minutes nga lunch break tapos balik trabaho naman si Mayor Raisa. Basi maaapindik sa sinibombohan na kung mag-amo na. At ito medyo na-extend ko rin Bombodoni kay until now. Nagahulat pa rin kami sa nagbuwa ng opisina. Kaya bangot pa nga nag-lunch break pa si Mayor for another press conference naman sa upod sa iya. Dugay-dugay. So subong as of the update, wala pag itini pasunod man sa katapo man sa mga media sa iya opisina. Bagot pa nga kanyaga pa si Mayor for 15 minutes kasi may extension nga gamay para makapahuway-huway man Bombodoni. Oo. Ti maayo ya sa kay Mayor Raisa, way problema sang iya sini nga pag-assume sang duties and responsibilities as the new city mayor. Kay man ang inbusla niya malang ya, ang iya malang sini nga amay, si former Mayor Jared Reñas. Pero nga pinabayaan may nila si Vice Mayor Labaronda. Abi ko gani tapos ng eleksyon, may unity na sa syudad sang Iloilo, duwa ka mga babayi ang mayor kag ang vice mayor, historic para sa syudad sang Iloilo. Abigani naton mangin smooth na ang pag-umpisa sang new administration, pero nagagwaya diri daw may sikdol yapon sa kay Vice Mayor Labaronda haw. Amo gani Bombodoni JP, una pa lang daw siling na Manila sa pila ka mga speech and interviews nga willing gid sila mag-reconciliate sabi if ever nga mag-reconcile, I mean mag-reconciliation nga matabo duha nga ini, but wala gid sa reconciliation nga tabo sa ila pa man before this day June 30 nga kung tani first day nila. So subong ang duha ka bahin hopeful, the same sila nga hopeful, so depende na kung sino una mahulag sa ila agad man nga mag-reconcile abong po doon. Oo, pero according to kuno kay nasa kay Mayor Raisa daw sila iya nagahulat nga mauna si Vice Mayor Labaronda nga magpalapit sa ila. Amo gani Bombodoni, even though may mga letters na o may reply na mismo si PM Labaronda sa ila, but personal labi nga pag-reconcile wala man sa mga tabo o kung gamay lamang nga pag-istorya o privado man abi for them, wala man sang may natabo ko na Bombodoni. Sige. Library sa Iloilo City Hall, in si Bombohana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombohana Joy Andasa. Kung amo niyang natabo, amo niyang nasapwan ni Vice Mayor Labaronda sa Iloilo City Council nga waay sang formal nga turnover. Ang naghalin to nga Vice Mayor, si Vice Mayor Jeffrey Ganson, naghalin lang to, way gid sang may binilin sa kay Vice Mayor Lablab Baronda, no? Ti sa Iloilo Provincial Capitolya daw lain man sining senaryo, daw smooth iya ang transition dito sa may bahin karon sa Iloilo Provincial Capital. So i-check tama na karon
sa report ni Bombo Jomar Villa di naman sa aton sining pagpangalagad. Kay supposedly basta may mga magapungko gani sining mga bag-o nga mga opisyal, no? Hindi lang iya sa mga magabulos nga mga bag-o nga mga local chief executive sa kundi tanana, no? Nga may ara dapat iya sang smooth transition, may formal sining turnover. Kiti kinahanglan nga mapasiguro nga may mga kasubong sina para nga hindi man niya makompromiso bala ang mga trabaho kag mga record sa nasambitan niya karon nga opisina. In fact, may mando sini ang Department of the Interior and Local Government sa mga local government units, partikular sa mga local chief executives, nga sila dapat sini ang magpanguna mo para sa mga transitions, no? Ginapa-create ini sila sang local Governance Transition Team o kon LGTT. Silingani diri sa DILG ang mga local chief executives nga mapaslawan nga magpatigayon sini pwede gani yang mga tubang sa mga kaso administratibo kun hungdon gid. No? Ti diri sa syudad sang Iloilo, so possibility si Iloilo City Mayor Jared Treñas dai sang siya pang alkalde nga nag-create sang local governance transition team. No? Kung why man niya sang amo ginang pagkinahanglan sang turnover ginabi sa next mayor kay ti bata niya malang tita niya ang gin prioritize nila nga may ara sang smooth transition ang sa bahin niya sang vice mayor kay ti ang naperdi nga vice mayor kalyado Manila, no? Kung dra na lang abi nila gin patigayon ang turnover nga ginhutikan na lang abi to si Vice Mayor Jeffrey Ganson nga ti nakahusgar na yung mga butante na perde ka mas ginpili to ya sa mga butante sa syudad sang Iloilo ang imo sini nga kontra, no? Ti bilang last final gesture mo na magin lamang abi as a public servant nga nagarespeto ikaw sa rule ya sang mas madamo sini nga mga butante, no? Abi turnover ka na lang sang matawhay sang imo sini nga pwesto dra, no? Ipatigayunan na lang abi vice ang smooth nga transition nga pag-assume sang imo sining successor da sang mabulo sa imo da hindi na siya mabudlayan kag hindi man saya mablanko bala pagpungkot niya da sa imo sining pulungkuan kay ti why gid mo, no? Why sang mga na turnover nga mga documents kag kun ano-ano pa da, no? Nag-respond matuod ang kampo sang former Vice Mayor pilo siling ni Vice Mayor Labaronda huibis na to ya sila nag-reply tapos ang ila tong naging set nga schedule Biyernes ang hapon ti para siguro sa Vice Alcalde Subong daw ka subol na sang oras amo na ngagin pagkamayon na lang nila nga ti hindi na lang, no? Kundi hulaton na lang nila nga magapungko na siya siling niya ti pungko kami subong pagkabuas, no? Mapatawa galing ko sa mga kaupdanan ko diri kag istoryahan namon kun anong mayo sini nga plastar diri sa amon sa may bahin niya karon sang sanggunian na panlungsod, no? Ti bisan ang opisina to sang Vice Mayor why sang mga nagakaigo nga mga furnitures and fixtures, why sa mga lamisa, why sa mga palungkuan, no? Although daw maintindihan tama ni kay bag-o malang ini actually gin turnover or gin buksan para sa ila last week lang, no? Makaisa lang gani ni nga sesyonan sang aton sini nga City Council amo to ang first and last pa nila sini nga sesyon para sa kay Vice Mayor Jeffrey Ganson kag sa mga outgoing man to nga mga City Councilors for this week, no? Amo man ni amangin first nga session sila dra sang bag-o na iya nga set
sang aton sini nga mga city councilors, although kalabanan dra sa mga konsehal re-elected man. Kag sa vice mayor, ti first ining session man dra, mangin session ni Vice Mayor Lablab Baronda. No, ti naintindihan ta nga hindi pagin man sang kumplito siguro dra ang mga kagamitan nila sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga opisina kag maayo man niya kay para nga makapili man niya si Vice Mayor Lablab Baronda sang mga gusto niya man nga ipangbutang da sa iya sini nga mga opisina kay kun mga ginpangbutangan na ina dra nga daan kag basi hindi iya mauyunan ni Vice Mayor Labaronda ti kundi ginpaisla niya na gastuanay pa o na dak-an pa sang gasto, no? Pero partikular sa internet connection kay ti gasakat og ina si Vice Mayor Labaronda, no? Siyempre ti millennial man nga daan ni si Vice Mayor Labaronda ti teki man kag social media sabi man ti vlogger man, no? Vice Mayor vlogger man, ti gina-vlog niya, gina-live niya sa iya sini nga Facebook Live ang iya to nga pagsaka kay naupod sila ni City Councilor Shin Marie Mabilo. Gol pinautod ang iya sini nga Facebook Live na utdan gali sa hindi nga nautdan na kundi na wadaan sang signal. Ano kay daw mahina kunong internet connection siguro sa sulod sang sining legislative building, no? Bag-o ning human nga building dra para sa legislative department sang syudad. Ti way problema, no? Ang sangguni ang panglungsod secretary naton da si Mr. Francis Cruz ti IT expert ina, no? Sus kabalo na si Sir Francis dra kun mga anong kinahanglanon para nga ma-boost ang internet connectivity dra sa legislative building para nga ang mga miyembro sang City Council naton nga mga vloggers hindi ma-interrupt ang ila sini nga data connection kung mag-vlog sila da. Sekta si Bombo Jomar Villa sa natabo man niya nga turnover dito sa may Iloilo Provincial Capitol ang subong nga hapon mag-take oath ang aton man sini nga mga opisyal sa Kapitolyo kag may special gidya sila nga bisita kay mga administrasyon sa ila sini nga taking si Budget Secretary Amena Pangandaman mismo. Check si Bombo Jomar sa report. Go ahead. Bombo ni formal nga nag-turnover sang documents, no, sa bahin karon sang Iloilo Provincial Capitol kung sa diintigin tambungan ini karon ananday Governor Defensor, Vice Governor-elect Ali Andy Boque, kag atuman ang presensya ni DILG Director Iloilo Provincial Office Carmelo Orbista, no. So sa pag-interview diri, no, sang Bombo Radio kay Director Orbista sa DILG Iloilo base diri sa memorandum order sang DILG 2025-16 tanan nga outgoing governor, city mayors kag mga municipal mayors, no, ang required nga mag-turnover asang ila sini nga mga dokumento para sa bag-o sini nga administrasyon. Kag lakip man sunod sa tungdan pati ang mga re-elected, no, like say for example ti kon nagpadlagan kag ikaw ang nagdaog, so need mo man gyapon mag-present sa sining mga dokumento, especially, no, para sa transparency man sang administrasyon abi, no, sang pagpangalagad sang administrasyon kag sa subong naman sining bag-ong administrasyon bumudoni kangay sang sining mga local government unit assets, ang financial records, lakip man sini ang mga official documentation kag tanan, no, nga mga dokumento may kantanan sa sining pagpungko man, no, sang administrasyon nga una kag i-present ini, no, sa subong man sining administrasyon. Tigin pasta diri sa tungdan nga ti tama kabintaha ang ining pagpatigayon sang turnover, no, sa mga documents bangod nga ti ang isa sini sa gidalantaw nga mangin organize ang pagpungko subong sang bag-o sining administrasyon, malikawan ang mga hindi pag-insindihanay, no, kon formal nga may turnover sa sining mga dokumento, may ara sang ginalantaw sini nga transparency, ang dugang pas ni malikawan ang
mga pagbasulay abi no asang administrasyon subong basi ko may mga gina-question sila da kag kulang-kulang ang mga dokumento nga i-submit sang administrasyon so diri sa pamagi sa sining turnover no so diri ma-address bamudon ni ang problema kag kun anong mga concern abi no sa muna nga ginakabig sining importante sa pagpungko karon sang bag-o sining proyekto lakip man ang pag-turnover man like say for example kung may mga proyekto abi nga patuman sa barangay o kung sa banwa nga tiway matapos bulos naman ang bag-o sa administrasyon so tanan nga mga dokumento ang nagakadapat no nga i-submit sa bag-o sa administrasyon ang kontraktor ang budget kung may budget pa nga nabilin ang i-submit man para sa transparency no si isa ni sa gidalanta karon sang director sa Department of Interior and Local Government nga abinta sa administrasyon sa aton sa mga kabombo gin pasalamatan ni Governor Defensor ang DILG sa suporta sang ahensya sa SNG administrasyon kag nagpasalig nga madamo pa ini sang himuon nga mga kayuhan o kuning mga kaswagan man sa pagpungko siniliwat bilang gobernador sa Iloilo do last term na ini ni Governor Defensor lakip man si Vice Governor elect Lian Diboke Bombodoni. Ari pala pabatita ang kabahin sang pahayag ni DILG Director Carmelo Orbista. Bung agagin hiwat naton ang ceremonial turnover sa mga documents no together with the local government transition team no kaupod natin si Governor kag aton nga Vice Governor elect Lian Diboke. So amo ni siya ang mga documents na gina-require sa aton nga Memorandum Circular 2025-16 no nga kundiin gani gina-require ang aton nga mga local government units from the province, cities, municipalities nga mag-conduct sang ining turnover no kag inventory of these documents no para sa mga incoming naton nga mga local officials. So gina-mandate ini not only for sa mga newly mga new nga na-elect no sa position but also to tanan nga na-elect sa na-elect during the last election. So last July 24 conduct naton ang ceremonial turnover man dito sa last session sa aton nga Sangguniang Pandalawigan. So ara man dito si Vice Gov and then si Vice Gov Garin and then si Vice Gov elect Diboke and then this time with the governor and together with our local governance transition team ng mga different department heads kaupod natin ang CSO nga si Ma'am Feby Ibuhos. So bali daw formal turnover na gid ni subong sir. Yes. Anong mga dokumento ini sir? So ang mga documents diri medyo damo ni siya no bali 17 different kinds of documents. So may ara kita nga governance assessment report which is the results ng ato ng Seal of Good Local Governance for 2024. This is for the province of Iloilo. Then you have the COA report niya 2024. Then contracts and loan agreements. Then the Provincial Development Investment Program. Then may ara kita nga Annual Investment Program for 2024 and 2025. The Provincial Development and Physical Framework Plan. Then may CAPDEP agenda, then the executive and legislative agenda, the organizational staffing and structure and staffing pattern, inventory of personnel by nature of appointment, executive orders, ordinances, and resolutions. Amo to kagina ang parts agin turnover man kay Vice Gov. The local government unit devolution transition plan or DTP. The results matrices for provinces and then re-engineering plan on LGU systems and procedures. Then the citizens charter of the province of Iloilo, the GAD plan or gender and development plan and budget of the Iloilo province, and then the full disclosure policy. Amo ni siya ang mga 6 annual documents and 9 quarterly documents nga gina-post no sa 3 conspicuous places. These are financial documents nga gina-post sa aton nga local government units tanan
all kinds of local government units hasta sa barangay amo ni siya mga documents na gina-post nato nga makita sa aton publiko. Accessible ni sa publiko, sir? Yes. Tanan nga documents nga ni? Financial documents ni siya. Okay. Ano ka importante ni sir ang subong nga ceremonial turnover naton? The importance of this, the conduct of this turnover is that para ang aton nga mga incoming naton nga mga local officials, newly elected and re-elected, mabalaan nila ang ini nga mga documents, no, kaga may idea sila kung ano ang maabutan nila sa aton nga mga local government units. Sakto ko sir, mga re-elected ma-submit man gyapon sila sa mga dokumento nila. Ang mga kay si Gov naton re-elected siya. So whether re-elected or newly elected, no, so or nag-end na ang term, kinahanglan nilang mag-turnover sa mga documents sa incoming. Nabatian si DLG, Iloilo Director Carmelo Orbista Bambudoni. Mabrubudlay pa na kung sa pag-turnover ang banwa damo isang loan mo. Nati ang manalo sina ang administrasyon, may ara gani nati sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Kilala taban mayor kay reklamo sa kay pagsalo ya. Adway gid sang ginbilin budgets banwa kag damutang. Ang iban gani Bombo Jomar, waya nagabaton sa during sa turnover mo kay hindi siya magbaton sang ibilin nga mga liabilities kag mga problema da sang iya sini nga ginbuslan. Pero why na problema kung mga magkaalyado mala nagabinuslanay. Like diri sa Iloilo Provincial Capital, matuod lain ang vice mayor naman, pero kandidato manabi ni Gobang vice mayor mo, kundi ara sa iya pag-turnover, may smooth transition iya sa Iloilo Provincial Capital. Ara pa ang taga DILG, ang provincial director, nga may amo niya gani sa Capitol kag sa iban nga mga munisipyo nga adriya sa syudad sa Iloilo. Pinabayaan niya nila si Vice Mayor Lablab Baronda man. Di niya ang DILG officer di sa syudad sa Iloilo. Abi tagani ang na-stranded lang to nagligad sa kabinumbahanay ang Iran kag Israel na atrasar tong ilang nga pauli na stranded sila sa Israel. Si RD Tuya, si DILG Regional Director Juan Jovian Inhinyero, tinakapuli naman sila. Daway man sang balita nga ang DILG officer sang syudad sang Iloilo punto sa mga stranded or nga way ka puli. Basi kag didto niya sa Fordo or sa Natanz or sa Ispahan ya bala na stranded ang DILG officer sang syudad sang Iloilo nga way daya sang pati-pati ang transition kag turnover diri sa syudad daw. Bombo Jomar. Tiga patit ako na himo gadi sa probinsya, may mo man sa syudad kunong doon Kag hindi lang naya gani sang pahungod-hungod mo Jomar kay obligasyon ina supposedly. May direktiba sin ang DILG sa tanan nga mga LGUs nga dapat may amo sinati hambal gani ni PD Orbista, regardless manaya kung newly elected or re-elected, may turnover ga dapat na. Tiga turnover gani si Gob sa iya nga kaugalingon. Ang driya sa syudad sa Iloilo daway gid mihoy kag mihay ang vice mayor kag nagalin nga vice mayor. Sakit gid daw. Gadugo pang pilasaw. Bombo Jomar. Amo na blamba nila hindi ka man kun boboan ka alcohol kamot mo di ka mamsikitan ka pilas mo. Mabudon Amo gani. Amo nang amo nang sabahin karon niya sa provincial capital nangin matalonsay. Kaya ang ginalantaw siya ang ang masunod siya ng administrasyon bla kundi diyan siya turnover sa insakto, like say for example kung ang isa official abi nagtapos na sa termino kag away to sa may gin-submit sa nga mga documents ni sa iya sining termino. Basi go manubli to blang isa to ka bag-o sa ding administrasyon man damo sa problema. No, so gilayon nga ti lagi ma-address ini bagi sa pag-turnover no sang daan nga administrasyon pakadto sa bag-o sa ding administrasyon Bambudoni. Sa piyak sining bahin subong sining hapon man patagayonon diri ho
ang oath-taking ceremony, no? Diri karon sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Oath-taking ini siya sang mga elected official o kontra elected sa may probinsya sang Iloilo. Maumpisa ni ang ining programa alas 2, subong sining hapon tubtob alas 3 ang misa. Diri Bombodone kag pangunahan man diri ni Dr. Olbanias ang provincial administrator ang welcome remarks lakip sini ang pag-introduce sini ka mga guest of honors karon pagunahan ni kung Lawrence Defensor, no, sa 3rd district of Iloilo kag ang ining presensya diri karon ginabi-abigid ni secretary, no, sa Department of Budget and Management Honorable Amena F. Pangandaman diri Bombodone kag siya man ni, no, ang mag-oath-taking sa kay Gov Defensor Honorable Arthur Defensor Jr. Bomojomar mag-administer sang oath ni Gov Toto karon. Yes. Kag ni Vice Governor Natalie, no, kon Vice Gov Lian Adibuke Bombodone maglawas sa kay Gov kag kay Vice Governor tilakipan sini sang pag oath-taking karon amo ang mga miyembro, no, sang sanggunian pananawigan. Siguro tanan sini, no, kung makita naton complete attendance kanday sa first district ang ara sa program Bomojomar nga mga board members. Na butang sini din, no, based sa program ang sa first district amo ni Sanday Honorable Reyka Jane Garin kag Joan Hariminanda. Sa second district amo Sanday Honorable John Mondihar kag Rito Kahilig. Bombodone. Sa third district naman amo ni Sanday Honorable Mark Palabrica kag Jason Gonzales. Sa fourth district naman si Honorable Rolando Bistura kag Honorable Dominic Paul Oso. Sa 5th district amo Sanday Honorable Nilito Cito Paz kag Honorable Rolex Suplico. Amo ni siya sa may So sa kuan ni Bomojomar sa bahin sang sanggunian panlalawigan or provincial board, bali may 4 ka mga bag-o ining nawong dira. For new faces sa provincial board, no? Si board member ka Jane Garin, bag-o ni. Si board member Mark Palabrica, no, former Mayor Mark Palabrica, bag-o man eh. Si board Jason niya ti nagabalik naman eh, no. Sa 4th district bag-o man diri si board member Dominic Paul Oso nga nagabulos man sa iya sining amay si former board member Oso. And sa 5th district si Doc Darl Topasti nagapanumbalik man nga board member. Pero bag-o nga board member si board member Rolex Suplico, although nakapungko man siya dara sa sanggunian panlalawigan last time pero as vice governor Pero subong una niya ini kag nga term nga magapungko man siya as board member sang 5th distrito sang probinsya sang Iloilo. So 4 ang bag-o dira Bomojomar sa sanggunian. Yes. Kag gina-expect na ang mga pangalan kay antes ni ibutang sa program plan yun napasigurado gid 100% no nga magkadto sila ang personal diri, no, kun makita ang ila sini karon ka presensya gid Bombodone. Diri, no, sa bahin karon niya sa provincial board. Sa membro naman sang House of Representative, no, may 5 ini kita ka distrito. Sa dinti sa first district amo ni si Honorable Representative Kong Janet Garin. Sa second district si Kong Catherine Joyce Gorosita, no, Ducati. Ang sa third district amo ni si Kong Nonoy, Honorable Lawrence Noy Defensor. Sa fourth district amo si Honorable Kong Ferds Biron Bombodone. Sa fifth district ang ginbutang sinidi Uswag Ilonggo. Sa persona ni Kong Joang Kong James
Jo Ang. Ti si Bombodoni. Congressman Jo Bombo Jomar, hindi man niya sang district representative, party list representative man ni saya? Party list. Party list gani. Ti may 5th district man, may congressman man ang 5th district. Nga away di yaw. Si Kong Binky Tupas. Oo. Bombodoni. Hindi ba siya based ang din sa pagpulop mangkot na tondo di knok tambong si Kong Binky. Okay. Pero gin-invite siya. Based sa nakuha information sa buong, gin-invite siya. As to the reason, why na mention kung anong reason nga hindi sa attend, pero gin-invite siya kuno, pero why siya nag-confirm. Okay. So gin-invite man gali kay abi ko gani, sino ko ba si why siya gin-invite nga ang iyalan diya nga pangalan ang why ara gani si bayaw niya si Doc Darl Topas. Tapos iyayaw ay so gin-invite man siya galing ginpakamayo sang 5th district congresswoman nga hindi magtambong Bombo Jomar. Yes. Hambal nga hindi kuno siya katambong. Pero sa reason why lang gin hambal kung anong reason. Kay in a way, Bombo Jomar last week naka-take oath naman niya gani si board or si Congresswoman Binky Tupas dito sa may Banwa sang Barotac Viejo ang nag-administer man to sa iya sining outtaking kag sa outtaking sang iban pagid nga mga local officials dara sa may 5th district si si former Congressman Buboy Tupas ang iya sining bana so naka-take out naman niya sila. Galing ati amulan hindi na siya magtambong karon sa outtaking with Secretary Amena Pangandaman. Yes. Actually may mga man di gani no. May mga mayors man diri Bombodoni ang tawag sina nila ni mass outtaking. Oo. Tingob ang tanan sini nga mga mayor sa may probinsya sa Iloilo mag outtaking subong sining hapon. Address sa may syudad sa Iloilo, Bombodoni. Ti balantang iban sining mayor una naka-outtake mo? Oo, naka-take out. Take out gali, no? Naka-outtaking or naka-take out? Naka-take out, no? Do ka boss, no? Outtake? Pwede Bombodoni. Sumpo nilang sang king? So amo nang isa dire karon kay importante di mo kay tinamit ani kun Drayman ng ila sining presensya kay man ang presensya gani din ni Honorable Amena Pangandaman sa Department of Budget Management. Ang pagunahan ang ining outtaking diri Bombodoni kay nasa may Kapitol. Kag isa pa Bombo Jomar nagapakita man nimo nga kun may mass outtaking ara daraan tanan sini nga mga opisyal regardless ang political party ti nagapakita ina sang unity man sa aton sini nga probinsya. Pero ti hindi taman mahambal nga ang mga tupa si away naga-unite kay nga ara gani si Doc Darl. Si Doc Darl Tupas ara man siya so meaning ti in spirit ara man ang mga Tupas kaga ara man ang ilang representative nga si Doc Darl. So united ang probinsya sa Iloilo. Amo gani, basta kun may mga iban pagit sa sigurong rason si Kong Binky Bombodoni kag lakip siya diri sa outtaking amo ang mga mayors no sa probinsya sa Iloilo. Inasang aga lang do naging agaw ang Kalinog. Oo. Nga nagpatikot dire kay Gob sa provincial capital. Diba si may kantuan si mayor ang elected sining mayor sa may Kalinog bla. Bombodoni kay ti subong hapon may mas outtaking mamuti pwede gid sanay sila kapag upod no sa sining mas outtaking dire sa may syudad sang Iloilo, Bombodoni. So hasta ni maghapon no ang ila sini programa lakip sini gani sa mga dinapit sini bisita di ang direktor sang LTO do ari man si Torne Gidospan.
Bombodoni kag iban pagid sini nga mga opisyalis man, iban siniguro do mga mga pamilya naman sang mga suod gid ni mata karon man sa mga opisyalis nga mag-take out subong sining hapon. Nagligad to sang take out man ang mga officials to sa may 5th District Bombo Jomar sa may Barotac Viejo. Damo man to nga mga ardis ang ara mo, adto man tong ardis ang Dole, ang iyasang CHED, daw pating iyasang DPWH man na adto man to sa o-taking. Damo man to sang mga official sa mga national agencies naton sa regional level ang nagapadulong to Bombo Jomar. Pati maan malan niya nga naga-cooperate sila. At least nga do ay blas do dala naman lang yung pakuhilo-bilo karon. Sa tagsa sini ka mga elected officials naton sa bahin sa probinsya sang Iloilo. Bombo Doni. Sige. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa sa gindulong sining report, no? So gin-invite ko sa sining oath taking ceremony, mass oath taking ceremony sa provincial officials karon sa hapon si Congresswoman Binky Topas, no? Galing kay may mga prior commitment siguro si Congresswoman na Binky Topas, that's why nga hindi siya makatambong. No, pero ang iya sining bayaw, no, ang miyembro man sang pamilya Tupas nga na-elect as board member liwat sang 5th district sang probinsya sang Iloilo, si Doc Darl Tupas ang magatambong kay ti invited man siya kag ari man ang iya sinidiri karon yang pangalan, no, kag ti si kwan si board member Rolex Tupas Suplico, no, nga pagkaisaman sa mga Tupas sa siblings sa aton sini nga mga kabombo, no, kay ti abi gani naton kay na basi balawa ay iya na invite or nalipatan padala sang invitation letter kay sa program kompleto mo tanan sini nga mga kongresista diri sa Iloilo, no, ang halin sa 1st si Kong Janet, sa 2nd district ang bag-o maning nga kongresista si Doc Cathy Goreseta nga nagabulos man sa iya sini nga bana nga si former Congressman Mike Goreseta. Sa 3rd district si Kong Lawrence Defensor, sa 4th district si Kong Ferge, no, and why asang pangalan sa 5th district, no, ara gani si Congressman Joang sang Uswag Ilonggo biyahe pa ni si Congressman Joang kay subo nga aga or kay nasang aga ang outtaking man dito sa may probinsya sa Antique at tumanto si Congressman Joang. Di meaning tapos so sang outtaking kanday Governor Paulo Javier sa Antique, no, ma-travel pagalito si Kong Jojo, mapuli pa siya diri sa may Iloilo, mabalik siya diri sa syudad kay ti ari man siya karon ginalauman man iya sining presensya sa outtaking iya karon sa mga lokal nga opisyal diri sa probinsya sang Iloilo nga mag-administra gani sang ila sining oath amo si Budget Secretary Amena Pangandaman, no? So subong guro ga biyahe pa ni basi on travel pa ni si Kung Jojo or basi nakaabot naman siya sa aton sining mga kabombo. Speaking sang Antique, i-check taman kung maingagaw naton Bombo Brennan ang aton siling connection dito man sa may probinsya iya sang Antique with Bombo volunteer Joseph Emmanuel Buen Consejo kay nagani, no, nagpatigayon nanto sila sang outtaking kag umpisa naman to nga magapungko sa pwesto, no, may mga bag-o man to sa may probinsya sang Antique sa karon. Ang una-una nga nila sining gobernador si Governor Paulo Javier, no, ang magapungko naman as gobernador. Nagligad, nagpungko ni siya as kongresista sang Antique kag tapos siya maning iya sining 3 terms, no, 3-termer congressman man ni siya na kapungko as congressman siyam katuigid.
And then daw nagpapili siya sang nagligad pagid sa nga eleksyon pero naperdi siya sa kay Congressman A.A. Ligarda. Ti subong niya kay bangod natapos sa manang term ni former Governor Rodora Cadzao. Si Gov Cadzao nagpapili to tani as congresswoman pero naperdi man siya. Ti ang nagpa-elect as governor diri si Governor Paulo Javier. Dumaog siya kontra sa naging kwentro sa iya ang Vice Governor man ni Gov Cadzao sang ila pa sining administrasyon. Ti daog si si Paulo Javier or si Governor Paulo Javier sa aton sining mga gabombo hinablos ini siya sang baganihan sang antike nga si the late Evelio Javier. No, nga ti nangin gobernador man to Kag bata ini siya sang utod ni Evelio, no? Si former governor man, former Governor Ezekiel Javier, no? Ti subong balik naman Javier ang gobernador sang Antique, ang batao ng Javier si Governor Paulo Javier. Check ta si Bombo Joseph Emmanuel Buenconsejo, direkta sa Antique. Bombo Joseph, sa report, go ahead. Official na numpa sa listing Governor elect ni Paulo Javier ang elected Representative A.A. Ligarda. Upod man si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo A. ang 17 ka mga municipal mayors kag vice mayors lakip na ang pipi naman ka mga sangguniang bayan members na naghalin sa nagkalain na banwa sa bilog na probinsya sa Antique kag ang pipi na ka mga board members. Samtang waay naman nakatambong ang mayor kag vice mayor sa banwa sa Kaluya Antique. Sa speech ni Congressman Jojo Ang, iyagid siling nga magbinuligay sila ni Congressman A.A. Ligarda para magdala sa mga proyekto o programa sa probinsya sa Antique. Samtang gipabugal naman ni Antique Representative A.A. Ligarda ang mga proyekto na natapos na sa iya nga termino, lakip na diri ang Paliwan Bridge na nagakonekta sa Banwa sa Bugasong kag Banwa sa Lawaan Bumodoni, ang Antique Convention Center kag ang Antique Airport nga pagabuksan na subong nga Hulyo. Sa speech naman ni Governor Paulo Javier, iyagid pahayag nga ang iya pagiging gobernador hindi ini kadalagan sang politika, kundi ini ang iya responsibilidad nga dapat gid niya nga obrahon. Samtang ara man sa aktibidad si former congressman kag former Governor Ezekiel Javier nga amo ang tatay ni Governor Paulo Javier Bumodoni. Daw ano ka matuod, Bombo Joseph, nga isa kuno da sa mga idoso nga programa ni Gov Paulo. Why na kuno sang billing ang mga Antiqueño sa mga provincial hospital da kung ma-admit sila? Yes, Bumodoni, no, amo ina ang gina-propose man no, nga proyekto ni Governor-elect o Governor na no, si Governor Paulo Javier. Kag of course Bumodoni, aside pa dira no sa waay na billing sa mga hospital bala Bumodoni, antes natabo ining pagpanumpa, nag-meeting na ya si Governor Javier sa Antique Electric Cooperative kag sa Aklan Electric Cooperative Bumodoni. Nga amo ini nga sa bilog nga household o kung tanan nga household diri sa probinsya sa Antique, manubo naman o kung kuhaon ang 5 kagatos nila nga baraydan sa ilang kuryente Bumodoni. Bali kung may balaydan ka nga 3,000 pesos sa kuryente, so ang imo baydan 2,500 na lang, kag 500 bayda na ina sang provincial government sang Antique Bumodoni. So out of 590 barangays diri sa probinsya ng Antique, so each household gid na Bumodoni ang gina-propose no ni Governor Paulo Javier nga ang 500 males sa balaydan sang mga Antiqueño Bumodoni. Okay, sige. Thank you again, Bombo Joseph. Direkto diri sa probinsya ng Antique, ini si Bombo Correspondent Joseph Buenconsejo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Joseph Emmanuel Buenconsejo, direkta sa may probinsya sa Antique. No, so opisyal naman sila nga nag-umpisa ang termino dito sa mga opisyales sa may probinsya iya sa Antique bago man ang ila sining gobernador, no, pero ti kuan man sa gyapon manunubli man gyapon kumbaga sang mga prominente man nga mga apelyido no dira sa may probinsya sa Antique, no, ining si Governor Paulo Javier. 5 minutos na nakaligan sa alas 2 sa hapon. Iban sining nga mga balita nga way ginaton matagaan sa tiyempo bantayan og galing ina karon sa iban baginaton nga mga news and public affairs programs.
Standby na sa kahapon na lamang program with Tita Regine, magasunod na. Ini si Bombo Don, itigala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ano
Wala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pa Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for June 29 to July 5, 2025. Ang Hulyo 4 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or The Bridge sa Hulyo 4, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Valhalla Band ang liwat nga magabalik para sa 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical show sa sining Hulyo 5, Sabado, sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 6, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or The Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko.
Iyon ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine, huling Il Bimbo na. Huling araw para sa buwan ng Hunyo. Kumusta ka mo? How was your weekend? Di naman mo nakalabot. O, kumusta ang assignment ta? May nahuman nga istorya para diri sa KLP. I hope may aragin. Mga kabombo, sa afternoon, syempre, balikan ta ang atong ginakalingawan ang pagbasa sa mga kasaysayan. Ginpadabot diri sa kahapon lamang programs ang atong mga letter senders. I hope this week, ang isa sa mga sulat nga akong yung mabasa would be coming from you na. Sa mga friends naton abroad, sa mga OFWs naton, we also want to hear from you. Kumusta na ka mo dira? Let us know kung ano man ang inyong dira ang sitwasyon, ano man ang mga ganap sa buhay ninyo, ano man ang inyong mga na-experience as of the moment. Feel free anytime nga mag-join kag i-email ang inyong mga kasaysayan sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome na sa ating palatuntunan on a Monday, June 30. This is Tita Regina and this is KLP. Aring aton nga ambahanan para sa inyo. From Ferdinand Di Madura, requested ni para halin sa ating first sender or letter sender naton ang nag-request ang iyang story ang ating pagbabasahon this afternoon. Nag-request ang sining ambahanon. From Ferdinand Di Madura, be yourself. Good afternoon and welcome sa KLP. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself.
Just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to people say you're beautiful in oh so many ways? You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Ferdinand de Madura, Be Yourself. Let's find out how this song is connected sa story nga aton nga pagabasahon this afternoon. Ginashare diri sa aton ni Mr. Survivor of Southern Iloilo. Dear Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon gid sa imo Tita Reg, kay subong man sa tanan nga mga viewers ang imong programa ang kahapon lamang program. This is my 6th letter, Tita Reg, kay ako naman subong nga igapakigbahin na hanungod ini sa isa sa pinakamalapit ko nga abyan nga katapos ang LGBTQIA+ community. Subong nga bulan sang Hunyo, ginaselebrar sa aton mga kauturan nga makatapo sa LGBTQIA+ community ang Pride Month. This is a timely and very relevant story, Tita Reg. Kag apisar nga wala na ini siya, pero magaserbi ini bilang tribute ko sa iya. Pero antes ko suguran sa pagsaysay, nagapangayogid ako sa paggabay sa mga ginikanan, guardians, o kung mga adults para sa mga kabataan nga nagapamati sa sininga programa. Tungod nga medyo sensitibo ini nga istorya, Tita Regine, kag may pagka-rated SPG o kon strong parental guidance. Tungod nga may kaangtanan ini sa human sexuality. By the way, Tita Reg, bisan nga wala na ini siya, pero bilang pagrespeto na lang sa iya, kag agud nga maprotektahan man ang iyang identity, kag subong man ang iyang pamilya, gani nga ihinago na lang naton siya sa ngalan nga Toto. Suguran ko sa pagsaysay, Tita, sang una kami sini nga nagkilalahay sa Facebook, before pa man nga nag-abot ang COVID-19 pandemic, pero hindi ko na ma-recall, Tita, kung ano nga tuig, kag kung paano gid kami sini nga nangin mag-abyan sa social media, kung bala ako ang nag-add friend sa iya o kung siya ang nag-add friend sa akon. Pero siguro gid ako sadto. Siguro ako gid sadto ang nag-add friend sa iya
Kay that time, Tita Reg, manami ini siya mag-TikTok. Kag nakita ko, nga do ka harmless man sa iya, nga sahi isang tao, kag ka-pleasing gid sang iyang appearance kag personality. Bale, katapo ini siya sa ginatawag nga LGBTQIA+ community, nga ginabug-usan sang lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual, kag plus, o kung iban pa nga mga gender identities nga wala na include sa acronym. Siya man mismo ang nagpatpat sa akon kung ano ang iya matuod nga pagkatawo, nga according sa iya, nga gay siya kuno tita. Pero, hindi siya ang typical nga tipo sang gay, nga halimbawa, nagapalaba sang buhok, nagapang make-up, o kung nagasuksok sa mga panapton, kag nagagamit sa mga gamit nga pang babayi o kung iya sa mga babayi. Pero apisar nga amo sina ang iya nga pagkatawo, pero never gid ko nga nag-judge o kung nag-discriminate sini sa iya. Tungod nakita kag nabatyagan ko nga mabuot man ini siya nga bata, may respeto kag wala sang malain nga intention sa pagkigabyan sa akon. Hindi manigar, nga damo gid man sa friend list ko, Tita Reg, nga makatapos ang LGBTQIA+ community. May ara nga gay, o kun agi, bisexual, o kun silahis, kag lesbian, o kun tomboy. Pero para sa akon, no need nga i-reject ko sila, i-judge, o kun i-discriminate, kung anuman ang ilang gender identities o kun sexual orientations. Tungod nga mga tao man sila nga may balatyagon, wala gid ko sang batasan nga mag-discriminate sa akon isig katawo tita, kung anuman ang ilang sexual orientations, unless kung hindi manami ang ilang pamatasan nga ginapakita sa akon. Kag kung mabatyagan ko nga harmful kag may malain silang intention sa akon, o kung malain na nga nahimo sa akon, kay hindi gid ako magpangduha-duha nga magdistansya, kag bisan i-block ko pa ini sila sa akon nga social media account. So far, damo naman gani ang pareho sa ila nga ginpang-block o kung ginpang-unfriend ko sa Facebook tita. Tungod sa hindi manami nga mga pamatasan kag mga akto nga ginapakita nila sa akon. Ilabi na ang pag-send nila sa akon sa mga binastos kag very explicit nga mga photos kag messages nga may kaangtanan sa sexual nga mga aktibidad. Hindi manigar nga may pila ka mga gays kag bisexuals nga naga-admire kag nagalagas-lagas sa akon. Kag ang iban sa ila, gusto pa nila ako nga makarelasyon. Pero never gid ko nga nagpatol sa ila. May mga friends man gani ako sa Facebook nga mga gays nga dako man ang nabulig kag naambag nila sa akon tungod sa akon nga medical condition. Kag bisan nga amo ina sila Tita Reg, pero dako gid ang akon nga pagpasalamat sa ila tungod man sa ila nga mga nabulig sa akon. Ibalik naton bahin kay Toto ang istorya Tita Reg. Ining si Toto, lamharon pa ini siya kag magulang ako sa iya sang 5 ka tuig. Kag ang tawag gani niya sa akon Nong, short form for Manong. Kag ang tawag ko naman sa iya To, short for Toto. Sa nagkilalahay kami, siguro mga grade 10 pa lang ato siya. Kung akon siya nga i-describe Tita Reg, makahambal gid ako, ideal male model sini ang iya nga dating Tita Reg. Kay bisan sa mga photos niya nga gina-upload niya sa iya nga social media account, makita mo gid nga kanami sini sang iya nga posture, physical appearance, kag attitude. Pero inalang galing nga medyo maniwang ini siya, kag do kahinhin gid sa iya tulukon. Nangin malapit kami sini nga mag-abyan sa sulod sa masobra 5 ka tuig. Pero wala ko gid ini siya makita sa personal. Apisar nga magkaiping laman gani sini ang amo niya banwa, kag hindi magid masyado kalayo ang ilang nga sityo halin diri sa amon. Siguro mga 1 ka oras ag tunga kun imo ini nga lakton. Ibalik ko sa pagsaysay na hanungod sa iya Tita Reg. Tungod sa kapigaduhon, kag wala man sang magasuporta sa iya nga pagtuon, agud nga makapadayon ini sa kolehiyo. Gani sa nakagraduate siya sa senior high school,
nagpasimpalad siya nga magpangita sang obra dira sa city. Bale, 4 ini sila nga mag-utod, isa ang babayi nga among kamagulangan, kag 3 sila nga lalaki. Ika-3 ini siya sa ilang nga mag-ulutod. Sunod sa iya, nga nagdako siya sa isa ka broken family. Apang, wala naman siya sang may pakigbahin pa sa akon. Kung nga ang nagbulagay sini ang iya nga mga ginikanan. Kag wala naman gani ini siya sang update sa iya mga ginikanan. Kag wala naman siya sang suporta o konsustento nga nabaton. Kay isang time nga naga-eskwela pa lang ini siya sa high school. Sunod sa iya, nga sa tiya lang niya ini siya naga-estar. Kag ini malikawan, nga kung kaisa, ginasimo-simo siya, kag gina-discourage sang iya mga kadugo. Ilabi na ang iya tiyo nga palahubog, nga wala man lang gani isang maibulig sa iya, kag sa baylo, ginasimo-simo pa ini siya. Gani, nagtinguha siya nga magpasimpalad sa pagpangita sang obra dira sa city, Tita Reg. Nagliho-liho siya nga wala sang padtud nga direksyon kung sa diin ini mapadulong. Kung sa diin na lang ini siya nagstay nga kilala niya, even sa mga tao nga hindi niya paryente o kung kadugo. Nagstay siya sa mga tao nga nakilala lang niya online, tungod nga wala nagid siya sang saranga madangpan. Nakaagi man gani ini siya nga nagtulog sa boarding house ang best friend ko nga lalaki, kay naalang-alangan ini siya tita, kag wala gid sa matulugan. Kilalahay man ini sila tita, kay friends man ini sila sa Facebook. Bale, janitor ining best friend ko sa isa kadako nga mall dira sa distrito sa Mandurriao. Sining gani isang best friend ko sa akon, nga sang ginsagdan niya ini nga magkaon, pero hindi man kun magkaon. Nahuya siguro tita. Sang pagkasunod nga adlaw, naglakat naman ini. Kay sining sang best friend ko sa akon, nga naluoy man siya kung tani, pero kung magtiner ini dito sa iya, wala man siya sang inugsagod, pero wala man niya ini gintabog. Siguro naintindihan man niya ang sitwasyon. Gani nga wala siya nagtiner. Sa pagkahibalo ko, suno man sa mga ginpakigbahin niya sa akon, nga nakalabot man ini siya sa distrito sang Haro, kag dito siya nakaobra. Nakalabot man siya sa Banos ng Santa Barbara, kag ang pinakamalayo niya nga nalabutan ang probinsya sang Guimaras. Nakaobra ini siya sa isa ka tiyangge o kung sari-sari store sa distrito sang Haro. Sunod sa iya, nga bisan wala siya sang sweldo, kag pang-allowance lamang ang ginahatag sa iya, pero ang importante na lang sa iya, amo nga makakaon siya, kag bisan nga nagamasakit siya, pero ginapilit niya sa gihapon nga mag-obra. Agod lamang nga hindi siya pagpalayason sang iya amo. Sang time nga to, ginlagayan ko siya nga magpa-check up, kag inuluuluhan nga kung mahimo, mapauli na lang siya anay sa ila, kag magpahuway, kay kabudlay ginyadaan, kag magmasakit siya, nga layo siya sa iya pamilya. Pero hindi gid siya Tita Reg, nagapanindugan gid siya nga hindi na magpauli sa ila. Kay ang hambal niya sa akon, mauli ako didto, maano man ako didto nung, kay daw waay raman gani tilabot ang mga tao dito kanakan. Hustuhan lang nanda ako nga simo-simoon. Ilabi na gid ang tiyo ko nga nagakontra gid sa akon. Mahambal gi akan akon nga kalalaki sa imo nga tawo, kagkagwapo pa sa imo, pero nag-agi ka, hindi kagid mapuslan. Siling niya sa akon, sala ko bala no? Kung amo ako diyan no? Sala ko bala? Kung agi ako? Anhon ko kay amo ako diya? Sanginsugid niya ato sa akon, naluay gid ako sa iya, apang wala man ako abi sang saranga mahimo o kung mabulig. Magluwas lamang sa paghatag sa iya sa nagkakaigo nga mga advices, pag-comfort, kag subong man, ang padayon nga pag-encourage sa iya, agud nga magpakabakod, kag hindi madulaan sang paglaom. It is very evident nga bisan ang pila ka mga tawo, nga amo paman kuntani ang ginalauman niya nga sarang niya nga madangpan, kag makabulig sa iya. Pero paano? Tungod sa baylo, amo pa ang nagasimo-simo sa iya. Naga-discriminate, naga-judge, kag naga-discourage,
tungod sa iya nga gender identity. Sining ulihi lang, Tita Reg, nagtinguha siya kay nag-apply bilang call center agent, nag-training siya kagaluyan, nakasulod siya, kay nakaobra bilang isa ka call center agent. Nalipay man ako kuntani para sa iya, nga tungod man sa iya kaugalingon nga pagtinguha, kagaluyan, nakakita na gid man siya sang maayo nga trabaho. Mga sobra pa lang sa isa ka bulan ang iyang nga obra, tita, kag naguntat siya, kay diri na nagsugod ang masubo kag masakit nga bahin sang istorya sang iya ka buhi. 35 minutes after 2 o'clock sa ato nga pagpanumbalik, umpisahan ta ang masubo kag masakit nga bahin sang istorya sang kabuhi ni Toto sa pag-istorya diri sa aton ni wait lang. Nalipatan ko na. Ay, abot na lang dira. Basta from Southern Iloilo. Okay. Sige, ari. Ang iya nga ngalan. Ay, kasadya lang yun sa akon. Nakalipat na gid ako yan. Ano ba yan? Mr. Survivor, of course, sa Southern Iloilo. Saluhon ko gid. Mr. Survivor of Southern Iloilo. Magpapanambalik kita, kaupo ninyo si Tita Regine, diri gihapon sa kahapon lamang program. It is now 2:36 in the afternoon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga... Ang sulat din ni Mr. Survivor sa Southern Iloilo sa iyang pagpatpat sang istorya ni Toto. Suguran ta sa pagbasa ang pagsugod sang masubo kag masakit nga bahin sang istorya ni Toto sang iyang kabuhi. Tita Regine, nagmasakit ining si Toto kag wala gid ini nahinago sa akon tungod nga gina-update gid niya ako sini. Kag ginpatpat man niya sa akon ang mga nagakatabo sa iya kabuhi. Nagapasalamat gid gani ako sini sa iya, nga bisan wala pa kami makakitaay sa personal, pero nanginlubos na ang iya nga pagsalig sa akon.
Ilabi na ang pagpakigbahin niya sa akon sa mga eksperyensya niya sa kabuhi, kag personal niya nga mga problema, agod nga may magpamati sa iya, magintindi, mag-comfort, kag magahatag sang advice. Bisan nga hindi ko man ini siya kaano-ano tita, apang do kalapit kag kamag-an sang buot ko sa iya, kag do sa manghod na gani ang pagkabig ko sini sa iya. Sang primero, ginsugid niya sa akon, nga hindi ko na maayo ang iya nga pamatsyag, kag gin-admit siya sa hospital. Apang, sang time nga ato, sa isa ka district hospital, diri sa amon Banwa siya ginadmit. Ginpamangkot ko siya kung ano ang findings ng doktor, kag siling niya sa akon, nga hindi pa kuno niya pwedeng isugid sa akon, tungod nga confidential kuno ini, kag wala pa man ma-confirm gid sang doktor. Kay ginahulat pa man ang iban pa nga mga results ng iya nga laboratories. Kay hindi pa okay ang iya nga pamatsyag. Amo lang kuno na lang kuno niya iistorya sa akon kung mag-okay na ang iya nga pamatsyag, kagun ara na ang resulta sang iya mga laboratories. So tiyon nga to, daw naabot ko na kung ano ang ginasuprer niya nga balatian, apisar nga wala pa man ini siya sang may ginmensionar sa akon. Sa paglikad sa pila ka mga inadlaw, ginsugid niya sa akon nga fistula kuno ang iya nga sakit, kag anal fistula ini, pero lapit ini sa iya genital organ. Ako naman, Tita Reg, bilang isa ka multiple surgery survivor kag Crohn's disease patient, naintindihan ko gid kung ano ini nga sahi isang medical condition, tungod nga gin-eksplikar ini sa akon sang doktor sa isa ka pribado nga hospital nga amo ang nakatukib sang akon nga balatian sadto. Ang fistula tita, may ara ini nga sa buli isang pasyente na gatuhaw, kag ginatawag ini nga anal fistula, kag may ara man nga sa tinae, kag nagalapos sa panit sang tiyan, kag ginatawag ini nga intercutaneous fistula, kag amo ini ang sa akon karon. Fistula is an abnormal connection between organs, tissues, or blood vessels, are usually caused by inflammation, infection, injury, or complications from surgery. They can also be a result of Crohn's disease, radiation therapy, or even developmental changes during fetal development. Kaya according sa doktor nga nag-eksplikar sa akon, yung fistula, hindi ini kinaandan nga magtuhaw sa isa ka pasyente. Tungod usually, makuha ini gikan sa STI o sexually transmitted infection. Mahimo man nga magatuhaw ini sa isa ka pasyente nga may ara sang Crohn's disease pareho sa akon. Posible man nga komplikasyon sang operasyon kag iban pa. Ang fistula, madamo ini siya sang types tita, pero hindi ko na maisa-isa pa. Ibalik naton bahin kay Toto ang istorya Tita Reg. Sa ulihi, ginsugid niya sa akon nga may partner kuno siya nga bisexual, kag may natabo sa ilang duha. Tungod nagapamilit gid kuno ini nga magpakigilawas sa iya, kag wala gid siya nakapamalibad. May anal sex nga natabo sa ilang duha. Sang time nga to, syempre, may penetration gid nga natabo. Kag sunod sa iya, do may naglagtik kuno sa sulod nga masakit, kag dugang pa niya, basi kuno kung may organ sa sulod nga natandog. Gin-ask ko man siya, tita, gin-ask ko man siya kung may oral blank nga natabo. Sila niya wala man kuno. Kaisama na kuno ato nga natabo sa ila, kag pagkatapos adto wala na nagpakita sa iya ang amo nga tawo. Kag wala naman ini sang communication pa sa iya. Bale, nga short-term relationship lang atong nag-exist o kung nagpatunga sa ilang duha. Kag sunod sa iya, nga hindi man gigani niya ato kilala gid sang lubos, kung ano gid ang background, kag kung tagadiin. Ang malain lang tita, tungod nga nagpatol siya, kag nagsalig sa isa ka tawo, nga hindi pa gani niya kilala gid sang lubos, kag gintugyan pa niya ang iya kaugalingon, nga gamiton siya sa isa ka sexual nga aktibidad. Pagkatapos ang mga hitabo, sa paglikad sa mga inadlaw, ato na, kag nagsugod ang mga ginabatsyag niya nga mga sintomas.
Nakaangkon siya sa anal fistula kag amat-amat siya nga nagniwang. Sang primero tita, sa isa ka district hospital lang siya ginadmit diri sa amon Banwa. Pero samtang nagadugay, mas nga naglala pagid ang iya nga ginabatsyag. Kagindala na siya sa isa ka dako nga pampubliko nga hospital dira sa city. Makapila man kabeses nga guwa sulod ini siya sa hospital, Tita Reg. Wala gid ini na hinago sa akon. Tungod nga gina-update gid niya ako sini. Sining sang doktor, need gid kuno nga operahan ang iya nga fistula agud nga mag-ayo ini. Pero masyado kadugay ang hulat niya sang schedule sang iya operasyon. May natalana naman kun tani nga petsa sang iya operasyon, pero suno sa iya nga daw ginapasalig lang siya sang doktor kag daw nagapabaya ini. Hasta saan o kuno siya maghulat kag magantos, tungod nga hindi na gid siya makaagwanta. Siling sang doktor sa iya nga tawagan lang kuno siya kung saan o siya mabalik sa hospital agud nga i-admit liwat kag operahan. Kaya natala na ang schedule kung tani sa iya nga operasyon sa dong May 30. Naluoy gid ako sini sa iya, tungod nga nagapanugid ini siya sa akon sa messenger, nga nakapuy na gid siya, nga maghulat kag magantos. Hindi na gid siya makaagwanta, tungod nga nagasakit kag nagableeding sini ang iya nga anal fistula. Hindi siya makapungko, kag hindi man makalakat. Ginaayungan lang gani ini siya sa duyan, kag dalon sa karsada, kung i-admit siya, kay halin sa ilabalay, may jutay pa nga lalakton antes makaabot sa karsada. Gintalawan man niya nga magpangayos ang bulig sa publiko paagi sa pagpost sa Facebook account sang isa ka kilalaman nga tawo sa Ilabanwa nga naga-update sa mga balita kag mga advisory sa ilabugos nga banwa. Tungod nga madamo ini sa mga pangilala kag madamo man ini sa mga followers kag mga nabuligan. Amigohay man kami sang sini nga tawo, tita, pero hindi ini siya vlogger. Naghingyo si Toto sang bulig pinansyal para sa iya pagpabulong, ilabi na sa iya kuntani nga operasyon. Kag sa kung sino man ang willing nga mag-donate sa iya sang dugo. Pero samtang nagaligad ang mga sinimana, mas nga naglala pagid sini ang iya nga ginabatsyag. Until nga gin-admit na naman siya liwat sa hospital. Tungod nga damo na gid nga mga sakit ang nagatuluhaw sa iya lawas, kag naghina na gid ang iya nga immune system. Nagka-allergy sini ang ibug-os nga lawas, kag naghapo siya. Kay ang siling sa iya sang doktor, nga mientras nga may mga sakit-sakit siya nga hindi makita o kung mabulong, hindi man siya gihapon pwede nga operahan. Hasta nga nagabot sa punto, Tita Reg, nga gintakdan ni siya sang tubo, kag gin-NGT pa. Tungod nga grabe na gid sini ang iya nga hapo. Amo ato ang tion nga naglawig na gid ang iya nga tiner sa hospital. Kasi linggani niya sa akon, nga sa una pa lang niya nga pag-admit, naglabot na sa kapin 200,000 ang bill niya sa hospital. Wala naman kuno sang sulod ang iya nga PhilHealth kay masobra isa ka bulan lang man ang obra niya bilang call center agent. Pero maayo man, tungod nga na-cover man kuno ini sang malasakit. Nag-chat ako sini sa iya, Tita Reg, nga kung makapasiti ako nga mabakal sang akon nga medical supplies, mabisita ako sa iya. Kay ara man ko, nagabakal sa sagwa sang hospital kung sa diin siya ginadmit. Gin-ask ko siya kung sa diin siya nga ward, agud nga makabisita ako sa iya, kag makakitaay na kami sa labing una nga tion. Pero, wala siya kuno nakahibalo. Bale, ang utod niya nga ang tatlo niya ka mga utod sini ang nagabulos-bulos sa pagbantay sa iya sa hospital. May 20, 2025. Nakapasiti ako agud nga magbakal sang akon nga medical supplies. Pagabot ko sa hospital, nag-chat ako sa iya kung sa diin siya nga ward. Agud nga hindi na ako mabudlayan pa sa pagpangita pa sa iya, pero offline siya that time. Nakasulod ako sa hospital mga manog 2 p.m. na, masyado kadamo sa mga pasyente, Tita Reg, bisan sa ila nga OPD. Masyado pa kadamo sa gihapon ang mga nagapila. Nakalabot ako sa isa ka male ward sa ground floor, pero wala ko siya nakita. Gani, nagwa na lang ako kag nagbantay sang jeep sa gwa sang hospital. Agod nga magpauli, tungod nga
Daw sa nagakahangawa man ako nga makipaghalubilo sa mga pasyente sa sulod sang hospital, kay sensitive man ako nga daan tita, kay may sakit man ako. Waay na ako nagpamangkot pa sa nurses station, kay daw nahadlok man ako abi, nga basi kung mahapunan pa ako sa pagpauli, kag doon natamara naman ako abi nga magsagad pa sang panahot-suhot sa sulod sang hospital. Sa nakapuli na ako, amo na, kag nakareply siya sa akon. Siling niya, gintubuhan ako, amo na, waay na ko katudlo sa imo, kung sa diin ako nga ward. Sakit-sakit, tubuhan ka. Hindi na ako kainom tubig, kagkakaon kanon. Amo ina ang reply niya sa akon. Dalasugpon sang emoji nga nagahidibion. Siling ko sa iya, pakabakod ka lang Kaloyan, makakita ay pa kita. Pangamuyo lang to. Gina-include ko man ikaw sa mga prayers ko. Kaya mo rato Hugot lang nga pagsalig sa Ginoo, kag kumpiyansa sa kaugalingon. Siling ko pagid sa iya, sige lang kay basi kung makapasiti naman ko liwat, tingwaan ko na gid nga makabisita dira sa imo para nga makakitaay na kita sa labing una nga kahigayunan. Hoo gali tita, sang gintubuhan ini siya, hindi na siya makahampal, kag limitado lamang ang paggamit niya sang cellphone, tungod nga ginahapo ini siya. Pero nagadayaw gid ako sini sa iya, nga bisan amo ato kabudlay sang iya nga sitwasyon, apang nahimo pa niya nga mag-message sa akon. Bisan nga may mga problema man ako, pero grabe gid sini ang pag-encourage ko sa iya. Agod nga magpakabakod, kag padayon nga magbato. Subong man ang paghatag sa iya, sang inspirasyon kag paglaom. Tungod nga naintindihan ko gid sini, kung ano ko budlay sang iya sitwasyon. Kay pasyente man ako tita Reg, kag nakarelate gid ako sa iya sitwasyon. Siling ko gani sa iya, nga dapat damo ko gid sang inspirasyon to, agod nga ganahan ka nga magbato, kag magpadayon. Bisan ano pa kabudlay sang imo nga sitwasyon. Hindi ka gid magkalipat nga magpangamuyo permi. Kag gina-include ko man ikaw sa mga prayers ko. Dayon man niya pasalamat sa akon tita Reg, kag siling niya, try niya nga magbato. May 24, 2025, nagselebrar kami sa kafiestahan sang amon barangay. Sang May 25, 1:16 p.m. Nakatsatanay pa kami sini, kag wala ko gid ginalauman, nga amo nagali ato ang last namon nga conversation. Sang May 26, mga tapos panyaga, nagtukad ako sa buklod, agud nga mag-online, kay wala abis ang signal sa balay. Nakita ko sa isa ka post sa Facebook, nga wala na siya, nga ginbawian na siya, sang hulam nga kabuhi, sang aton mahal nga Ginoo. Sang time nga to, wala ko napunggan ang pagtulo sang akon mga luha. Grabe gid ang kaluoy nga nabatyagan ko sa iya that time, tungod sa nadangatan sang iya kabuhi. Bisan nga hindi ko man siya paryente, o kung kaano-ano, apang hindi lamang bilang isa ka abyan or malapit nga abyan ang pagkabig ko sini sa iya, kundi nga daw sa manghod na. Bisan gani, wala ko man ini siya nakita nga nagaantos ang buhi pa ini siya, pero daw kapareho lang nga nasaksihan ko gid kung ano ang iya nga pag-antos kag pagpakigbato sa iya balatian. Agod nga mabuhi, tungod nga naging open gid ini siya sa akon. Grabe ang regrets ko sa akon kaugalingon tita. Hindi ako mahimos, kag halos daw sa hindi ako makatulog sa pagpamensar sa iya. Kung nga wala ko gin-grab atong oportunidad nga ato na ako sa hospital, agud nga makita siya, samtang nga buhi pa ini siya. Kung nga wala ko gintilawan nga magpamangkot sa nurses station, agud nga makita siya. Nag-message pa ko sa iya nga basi kung makapasiti ako liwat, mabisita ako sa iya, pero ulihin na ang tanan. By the way, nagdaliwan ini siya sa edad nga 22 anyos. Nadula siya exactly 1 month before ang ako niya birthday. Almost 1 year man ang pagpakigbato niya sa ginasupirer niya nga balatian, kaginbawian siya sang kabuhi. Kabata pa katama sa iya tita Reg,
apang wala na kita sang sarang pangamahimo, kung pagbuot na gidman sang aton mahal nga makaako, nga bawion na siya. Balaan ko, nga damo pa man kuntani ang mga plano kag handom niya sa kabuhi, pero ano naton, kay dira na lang kutob ang iya kabuhi. Masakit man, kag masubo nga batyagon, kag panumdumon, pero kinahanglan na lang naton nga batunon. Bisan nga wala na siya, pero sa gihapon, magapabilin siya nga buhi sa akon hunahuna kag tagipusuon bilang isa ka maayo nga abyan kag subong man sa mga tawo nga nagapalangga sa iya. Tungod nga amo ini ang realidad sang kabuhi, nga tanan kita mapatay, may mauna kag may maulihi. San-o kag sin-o, wala sang bisan isa sa aton ang nakahibalo. By the way, may nakasugid sa akon nga HIV o kun human immunodeficiency virus kuno ang sakit ni Toto. Kay may naghatag kuno sa iya sang info nga isa ka nurse nga kilala niya nga nagaobra sa among nga hospital. Kag sunod sa nurse, nagpositive kuno ini sa HIV. Bisan ako tita Red, siya una pa lang amo nagidman sina ang haum-haum ko nga iya sakit, kag nangin mabakod pagid ang akong suspetso sa nabalaan ko nga damo pagid nga mga sakit ang nagtuluhaw sa iya. Bangod nga confessio lang, hindi amo sinakadasig sa iya nga pagniwang, kagang paghina sa iya nga immune system, tungod nga ginaatake ini sang virus, kag hindi kaya nga batuan sa iya immune system, kag eventually, amo ang nanging kabangdanan nga ginbawian siya sang kabuhi. Bangod nga nag-shut down ang iya nga immune system. Gin-ask ko man ini siya sadto kung nakapa-HIV test siya, kag ang saling niya sa akon, nga nakapa-test man kuno siya, kag negative man kuno ang result. Hindi lang ako sure, tita, kung bala, hungod nga gintago sa iya sa iya pamilya, ang matuod-tuod nga resulta sa iya nga HIV test, agud nga hindi siya mag-worry, kag ma-discourage, o kung siya mismo ang wala nagpanugid sa akon sang kamatuuran. Apisar nga amo na sinakadako sa iya nga pagsalig sa akon, tungod nga natahap siya, nga basi kung magbag-o ang pagtamod kag pagtrato ko sa iya, bangod sa iya nga balatian. Pero do ka imposible, nga taguon ini sa iya, tungod nga ang natungdan, among dapat ang may kinamatarong nga makahibalo sa resulta. Pero sa akon bahin, daw sa hindi gid ako makapati, nga taguon pa niya sa akon ang kamatuoran. Bale, ang tawo nga nagsugid sa akon nga HIV ang sakit ni Toto, amo man ini ang tawo nga ginpangayuan niya sang bulig nga isa publiko ang iya sitwasyon, agud nga magpangayo sang bulig pinansyal kag magadonar sa iya sang dugo. Sa ginmensionar ko man bala early sa akong sulat, Tita Reg, kaya ang ini nga tawo, malapit ko man ini nga abyan, kag balaan ko nga wala ini siya nagabutig. Bale, gin-post sa social media ang laragway ni Toto, nga yara siya sa hospital, kag gin-captionan ini nga nagapangayo sang bulig, apang wala ginmensionar sa among nga post kung ano ang ginasuprer niya nga balatian. June 7, 2025, ginlubong si Toto. Bisan nga kalayo sang venue sang misa sang iya lubong, kag magasto sa pamasahe, pero nagtinguha gid ako nga maka-attend sa iya nga lubong. Well, I guess we stop in here kag buwas. Tapos unta ang istorya nga ini sa aton ni Mr. Survivor na natuho sa iya nga abyan nga si Toto. Friends sila for 5 years, ha? Pero wala gid sila nakakita ay in person. Sa online lang gid. Kag amo ini nadangtan sa iya nga friend. So promise, tapuson naton ang iya diri nga pagsaysay sa aton buwas na. Madamo inyo salamat for the meantime. Sa inyo man nga mga saysay sa mga kasaysayan nyo dira or ang mga naagyan ninyo sa kabuhi, pwede gid nga ipalabot na diri sa kahapon lamang program through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magapanumbalik kita tomorrow. For the meantime, ara na magasunod ang inyo naman ginakalangkagan ng mga dramas every afternoon. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. See you again tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.
Plazuela de Iloilo, Bill Board of Activities for June 29 to July 5, 2025. Ang Hulyo 4 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sa First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hulyo 4, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Valhalla Band ang liwat nga magabalik para sa 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical show sa sining Hulyo 5, Sabado, sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 6, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025.